Mula pagkabata, sinabi na sa akin ng nanay ko, libo-libo ang babae sa labas. Kapag nanloko, palitan agad. Kaya nang makita ko ang girlfriend ko sa loob ng 3 taon, na nagpapaulan para payungan ng ibang lalaki, noong mga sandaling akala niya ay naitatago niya ito ng maayos. Hindi ako umimik, kalmado kong kinuhaan sila ng litrato. Direkta kong ipinost ang video nila ng junior na naghahalikan sa gitna ng ulan. At ipinakalat ito sa buong Jingda University. Nang lumabas ang balita, agad na napuno ng komento ng mga kaibigan namin ang screen. Ganoon na lang ang pag-aalala nila. Pero hindi na ako nagulat. Sino ba namang hindi nakakaalam kung gaano kainteresado sa akin noon si Xiao Jiajia? Hinabol niya ako ng 2.5 taon. Walang tigil sa pangungulit. Paulit-ulit siyang nakiusap ng 88 beses. Bago ko siya bahagyang sinagot. Habang nakatitig ako sa mga post, bigla kong naramdaman na ang 100% niyang pagmamahal ay parang sapilitang hinati sa 2. Ang kalahati ay iniwan para sa akin. At ang isa pang kalahati ay palihim na ibinigay sa iba. Hindi ko siya kinumpranta, lalo nang hindi ako gumawa ng anumang drama para habulin siya. Tahimik ko lang na ni-deactivate ang lahat ng social media accounts ko. Inimpake ang mga gamit ko, at umalis sa tinutuluyan namin nang hindi lumilingon. Kinaumagahan, nakatanggap si Xiao Jiajia ng tawag mula sa kanyang best friend. Xiao Jiajia, tinadyakan ba ng asnoy ang utak mo? Nang marinig ito, natulala si Xiao Jiajia, ngunit hindi siya binigyan ng best friend niya ng oras para mag-isip. Dir-diretso itong nagalit. Napakabuting tao ni Shenmue. Hindi mo siya pinahalagahan ng maayos. Tapos nakikipaglandian ka pa sa ibang lalaki. Ano ba ang ginawa niyang masama sa'yo? Bakit kailangan mo siyang bastyusin ng ganito? Pagkatapos ng sunod-sunod na sermon mula sa best friend niya, doon lang niya nakuha ang punto ng mga sinasabi nito. Bigla siyang napatayo. Anong ibig mong sabihin? Magpaliwanag ka. Tinatanong kita, nasaan ka ngayon? Sisigat na sana si Xiao Jiajia, nang bigla niyang maalala na kasama pa rin pala niya si Luli sa ospital. Kaya natigilan siya at hindi na naituloy ang sasabihin. At halatang alam ng best friend niya kung bakit hindi siya makasagot. Dahil dito, lalo lang itong nagalit. Nasa ospital ka pa rin ngayon no? Kasama yang kung sino mang Luli, di ba? Alam mo ba, sa campus page, nakalat na ang mga litrato at video niyong dalawa. Nang marinig ito, parang sumabog ang isip ni Xiao Jiajia. Ngayon niya lang naalala, may usapan pala siya kagabi. Pero pagkatapos niyang dalhin si Luli sa ospital, naging abala siya at tuluyan nang nakalimutan ang lahat. Paano si Shenmue? Naghintay ba siya sa akin buong gabi sa cake shop? At ang pinaka-importante, ano na lang ang iisipin ni Shenmue kapag nakita niya ang mga litratong iyon? Natataranta niyang ibinaba ang tawag, at sa kanya nakita ang napakaraming missed calls, at lahat ng iyon ay galing sa akin. Sa sandaling iyon, hindi na malayang napahawak si Xiao Jiajia sa kanyang dibdib dahil sa sakit. Dali-dali niyang binuksan ang chatbox namin. Nang makita niya ang mensahe ko na nakikipagkita sa kanya, akma na sana siyang tatawag sa akin para magpaliwanag. Pero sa mga oras na iyon, hinawakan ni Luli na nasa tabi niya ang kanyang kamay. Ate Jiajia, pwede bang dito ka lang para samahan ako? Hindi nagsalita si Xiao Jiajia. Malamig niyang inalis ang kamay ni Luli. Sinasabi ng kanyang isip kay Xiao Jiajia sa mga sandaling ito, na kung hindi siya darating sa oras na itinakda ko, sa Lucas yung ipinadala ko, magagalit ako ng husto. Ngunit, nang maalala niya ang eksena noong binuhat ko siya palabas mula sa nasusunog na lugar, unti-unting kumalma ang hindi mapakilang puso ni Xiao Jiajia. Hindi mangyayari yun. Mahal na mahal niya ako. Para sa akin, kahit nasusunog na lugar ay susuungin niya. Imposibleng iwanan niya ako dahil lang sa bagay na to. Dahan-daang lumipas ang oras. Tinitingnan ko ang bakanteng upuan sa harapan ko. 10 minuto, at isa pang 10 minuto. Hindi pa rin nagpapakita si Xiao Jiajia. At sa mga sandaling ito, mula sa oras ng aming usapan, nakalipas na ang 1 oras. Medyo nadismaya, pero hindi rin naman ganoon kadismaya. Ang plano ko sana ay makipaghiwalay sa kanya ng personal. Sayang lang at mayroong ayaw ng maayos na paghihiwalay. Habang iniisip yun, yumuko ako at pinost sa aking social media ang inihanda kong content. Ilang minuto ang lumipas, muling nagkagulo sa online forum ng Jing University. Dahil may nag-screenshot ng post ko. At ang nakasulat ay, masayang maging single. Hindi ko na pinansin ang muling nagkakagulong campus forum. Dumiretso na ako papuntang airport. Pagdating sa airport, pinauwi ko sa driver ang sasakyan pabalik sa villa. At pagkatapos kong sabihin kay Tita Jow kung saan ako pupunta, pinatay ko na ang cellphone ko. Saka ako sumakay ng eroplano. 3 oras matapos akong makasakay sa eroplano. Saka palang umalis ng ospital si Xiao Jiajia. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, makakarating sa kanya ang balitang inanunsyo kong single na ako. Kaya hindi makapaniwalang binuksan niya ang social media profile ko. Pero ang bumungad sa kanya ay 1 linya lang. Nang makita ito, natigilan si Xiao Jiajia. Hindi niya maiwasang magduda kung blinak ko ba siya, o kung dinelete. Habang iniisip yun, nagmamadali niyang tinawagan ang numero ko. Pero sa kabilang linya, paulit-ulit lang na malamig na boses ng makina ang kanyang naririnig. Hindi alam ni Xiao Jiajia kung anong klaseng sitwasyon ang kinakaharap niya ngayon. Ang tanging nararamdaman niya ay, sa sandaling hindi niya ako makontak, tila gumuho ang kanyang mundo. Nawalan ng kulay ang lahat sa kanyang paningin. Habang kumakapit siya sa huling hibla ng pag-asa,
at nagmamadaling pumunta sa address na ipinadala ko sa kanya. Lumingalinga si Xiao Jiajia. Umaasa siyang makita ang anino ko. Ngunit walang katao-tao. Ako lang ang wala roon. Ang coffee shop na ito ay sadyang binuksan ni Xiao Jiajia para sa akin. Dito rin kami madalas mag-date. Tinitigan niya ang pamilyar na lugar sa kanyang harapan. Tila ba sa bawat mesa ay naroon pa rin ang aming masayang kwentuhan noong kami ay nagde-date. Ang aming mga aninong puno ng ngiti, ngunit sa isang iglap lang, gumuho ang ilusyon sa kanyang harapan. Nilapitan ni Xiao Jiajia ang isang staff. Nagkunwaring kalmado siyang nagtanong kung saan ako nagpunta. Si Young Master Shen po ay umupo rito ng 2 oras, tapos umalis na. Hindi rin po siya umorder ng kahit ano. Kailan siya umalis? Teka po, isipin ko, mga alas 10:30 po yata. Habang iniisip ang oras na iyon, yumuko si Xiao Jiajia at tumingin sa kanyang cellphone. Ang mensahe roon ay, magkita sa coffee shop ng alas 9:30. Pero alas 2 na ng hapon ngayon. At pagdating ko sa napag-usapang oras, naghintay pa ako sa kanya ng 1 oras. Sa loob ng 1 oras na iyon, ano kaya ang iniisip ni Shenmo? At anong klaseng desisyon ang kanyang ginawa? Para sa kanya, sa loob ng 1 oras na hindi ako nagpakita, ay hindi man lang niya ako sinubukang kontaken. Kahit na ayaw niyang aminin. Pero sa sandaling ito, lahat ng kayabangan at kumpiyansa ni Xiao Jiajia ay nagsimulang gumuho. Nagsimula niyang mapagtanto, na talagang galit na ako ngayon. Sa ginagawang ito ni Shenmo ngayon. Iiwan na niya ba ako? Sa paglitaw pa lang ng hinalang iyon, hindi maiwasan ni Xiao Jiajia na manggilid ang mga luha sa kanyang mata. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng kusa. Bumalik siya sa kotse na parang wala sa sarili. Pero ang nanginginig niyang mga kamay ay paulit-ulit na tinatawagan ang telepono ko. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang isa pang cellphone ni Xiao Jiajia na nasa passenger seat ay nag-vibrate din. Malamang ay hindi matawagan ni Luli ang cellphone na ito. Kaya sa spare phone na niya siya tumawag. Ngunit walang anumang balak si Xiao Jiajia na sagutin ang tawag. Naninikip ang kanyang dibdib, kumikirot ang kanyang ulo, at nananakit ang kanyang mga mata. Maging ang pagkurap ay tila isang napakahirap na gawain. Pero ang isipan niya ay tuluyang blanko. Nais sanang magmaneho ni Xiao Jiajia papunta sa bahay ni Shenmo para hanapin ako. Ngunit napansin niyang ang mga kamay niyang nakahawak sa manibela ay wala man lang puwersa. Sa ilang segundong pagkatulala ni Xiao Jiajia, tumawag ang kanyang best friend. Nagmamadaling sinagot ito ni Xiao Jiajia. Ang unang lumabas sa bibig niya ay, tulungan mo ako. Natigilan ang best friend niya sa kabilang linya. Pagkatapos ay bumantong hininga na lamang ito at sumang-ayon. Matapos niyang sabihin ang kanyang lokasyon sa kanyang best friend, tila doon lang nakahanap ng mapaglalabasan ng sama ng loob si Xiao Jiajia. Pabulong siyang umiiyak, hindi ko makontak si Shenmo. Hindi ko alam na magiging ganito. Siguradong sobrang nasasaktan siya ngayon. Kaya siguro ayaw na niya akong kausapin. Hindi sa hindi mo alam. Naging sikim ka lang, Xiao Jiajia. Kung hindi lang dahil sa pinagsamahan natin mula pagkabata. Sa ginawa mong yan, maging ako ay mababa ang tingin sa'yo. Kahit na masakit pakinggan ang mga salita ng kanyang best friend. Hindi sumagot si Xiao Jiajia. Nakayuko lamang siya. Tinatanong din niya ang kanyang sarili. Bakit ko nagawa sa kanya iyon? Kailan nga ba ito nagsimula? Para sa akin, kahit na siya pa ang hinahangaan at pinupuri ng lahat, ang tipo ng taong tinitingala ng iba, siya pa rin ang pinaka-espesyal na nilalang sa aking mga mata. Kahit kailan, basta't nariyan siya, palaging sa kanya napupunta ang aking tingin. Kahit anong oras pa man, basta't may kailangan siya, palagi akong nandyan para sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako nagtatantrim, at hindi rin ako humihiling ng kahit ano. Ginagawa ko ang lahat ng walang reklamo. Sa katagalan, ako, na sa mata ng iba ay palaban at diretsa, ay nagiging maamo sa harap niya. Kaya naman, nang dumating si Luli na may uplan ibang pag-uugali, nagsimulang lumayo ang isip niya. Kumpara sa akin na halos walang hinihiling. Masyadong madaling pasayahin si Luli. Kaunting bigay lang niya ng atensyon. 1 buwan nang masaya si Luli. Dahil sa kakaibang pakiramdam ng tagumpay na ito, hindi na niya tinanggihan ang mga sinasadyang paglapit ni Luli. Nagsimula na siyang maglanap ng iba. Nagsimulang magsinungaling sa akin. Nagsimulang ilaan ang mas marami niyang oras kay Luli. Pero, ano ba ang nagawa kong mali? Ngayon lang naramdaman ni Xiao Jiajia ang ganito. Ang pagiging kaawa-awa at kaiya-hiya. Walang lakas siyang samandal sa upuan ng driver. Nang dumating ang best friend niya, ang naabutan nito ay ang halos wala ng buhay na itsura ni Xiao Jiajia. Naamoy ang disinfectant sa damit niya. Tinakpan ng best friend niya ang ilong dahil sa pandidiri. Huwag mong sabihin sa akin na hinarap mo si Shenmo na suot-suot itong maruming damit mo. Nang marinig ang boses ng kanyang kaibigan, doon lang natauhan si Xiao Jiajia. Pagkaraan ng ilang sandali, pilit siyang ngumiti habang bumubulong. Aayusin ko muna ang sarili ko bago ko siya puntahan. Sa itsura niyang iyon, wala nang nagawa ang best friend niya kundi manahimik. Dinala niya ito sa hotel para maglinis at magayos. Bago sila nagmadaling pumunta sa bahay ko. Ngunit kalahating oras silang naghintay sa labas ng pinto ng bahay ko. Pero walang sino mang lumabas. Walang nagawa si Xiao Jiajia kundi lakasan ang loob at lumapit para gamitin ang kanyang fingerprint sa pag-unlock. Pero paglagay pa lang niya ng kanyang daliri, nakatanggap siya ng mensaheng recognition failed. Nang marinig ang mekanikal na tunog na iyon,
Agad na natigilan si Xiao Jiajia sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya sumuko at gusto pa sanang subukan ulit. Pero sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Tita Zhao mula sa likuran. Miss Xiao. Tita Zhao, nandito po ako para hanapin si Shenmo. Alam kong umalis ang young master para magbakasyon. Wala siya sa bahay sa mga panahong ito. Kailan po siya babalik? Hindi ko rin sigurado. Bukas, aalis din ako papuntang ibang bansa sandali. Kaya sa susunod, hindi mo na kailangang bumalik dito. Nang makitang papasok na sa bahay si Tita Zhao matapos sabihin iyon. Pabilis siyang pinigilan ni Xiao Jiajia. Pwede niyo po ba akong tulungang tawagan si Shenmo? May importante po akong sasabihin sa kanya. Pakiusap po, ito ang kagustuhan ng young master. Hindi kita matutulungan. Miss Xiao, matagal na kayong magkakilala ng young master. Dapat alam mo na ang ugali niya. Tanungin mo ang iyong sarili. Kung ano ba talaga ang ginawa mo. Para maging ganito katindi ang desisyon ng aming young master. At saka, ang aming young master, mula pagkabata, ay hindi pa nakaranas ng anumang sama ng loob. Ikaw ang kauna-unahang tao na nagpaiyak sa galit sa young master. Sana lang ay hindi ka magsisi sa huli. Tila may kung anong bamara sa lalamunan ni Xiao Jiajia. Matagal siyang hindi nakapagsalita ni isang salita. At tungkol naman sa tanong ni Tita Zhao. Hindi siya makasagot, at wala siyang mukhang maiharap para sumagot. Kasabay ng muling pagsara ng pinto sa harapan niya. Sa wakas ay tumulo na ang mga luha mula sa namumulang mata ni Xiao Jiajia. Namuti ang mga kamao niyang mahigpit na nakakuyom. Ang buo niyang katawan ay tila malapit nang bumagsak. Nakita ng best friend niya ang buong kalagayan nito. Pero sa huli, wala siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Pareho nilang alam ni Xiao Jiajia na hindi na nila ako makikita sa araw na iyon. At para naman sa hinaharap, hindi na naglakas loob si Xiao Jiajia na isipin pa iyon. Kasabay nito, sa kabilang banda, matapos lumapag ang eroplano sa Hong Kong International Airport. Hindi sinasadyang nakita ko ang isang lalaking malaki ang tiyan. Naginugulo ang isang babae. Malinaw na kinukuha niya ang contact information ng babae. At nang tanggihan siya, sinadya niyang hawakan ito. Pagkatapos, direkta siyang nag-imbento ng kwento na mukhang pera raw ang babae. Lahat ng tao sa paligid ay nanunood lang. Hindi ko na iyon natiis. Kaya tumulong ako. Pero pagkatapos lang ng ilang salita, biglang nagwala ang lalaki at nagsisigaw. Hindi ko siya pinalampas. Agad ko siyang sinaktan. Hindi nagtagal. Mabilis na dumating ang mga security personnel ng airport. At pinalibutan kami. Kasabay nito, sa Di Kalawang VIP Lounge. May ilang pares ng mata na nakasubaybay sa buong pangyayari. Ang talas ng dila ng lalaking yan. Oo nga, napakagaling. Pero magkakaproblema siya pagkatapos nito. Ang makipag-away sa airport ng Port City. Hindi ito maituturing na malaking issue. Pero hindi rin ito maliit. Kung hindi titigil sa panggugulo ang lalaking binugbog. Baka makulong pa siya ng ilang araw. Ate Han, ililigtas mo ba ang ating bayani? Huwag kang mag-alala, hindi niya kailangan ng tulong. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Jiang Yuyao. May sasabihin pa sana siya. Nang makita niyang tumawag ako sa telepono sa di kalayuan. Pagkatapos, may sinabi sa walkie-talkie ang pinuno ng mga security personnel. At magalang siyang sumenya sa akin na maaari na akong umalis. Pagkaalis ko, ang lalaking nakaluhod sa sahig, na hindi makatayo sa sakit ay direkta nilang kinalagkad palayo. Ate Han, paano mo nalaman na hindi siya mapapahamak? Noong bumaba ang lalaking iyon sa eroplano, nihatid siya palabas ng mga staff mula sa eroplano. Ang bigyan ng ganoong kaalagang atensyon ng mga staff, ay hindi lang nangangahulugang mayaman siya. Tiyak na may iba pa siyang pagkatao. Sa labas ng airport, dahil sa sobrang pagiging palakaibigan ng babae, nagpumilit siyang ilibre ako ng pagkain. Hindi ako makatanggi. Pagkatapos kong mag-check-in sa hotel, 8:00 na ng gabi, habang tinitingnan ng cellphone kong mabilis malawbat dahil sa sunod-sunod na tawag. Napakunot ang noo ko sa inis. Pagkatapos, habang nag-charge, tinawagan ko sina nanay at tatay para sabihing ligtas ako. Kinabukasan, pinatatawagan sa akin ng mga magulang ko ang ate kong si Shen Qingyu. Para ibigay ang address ng hotel, para raw makapagpadala siya ng mga gamit dito. Pagkababa ko ng tawag, nakita ko na namang pumasok ang numerong pilit na tumatawag. Napasanggal ako sa pagkainip, kahit na hindi rehistrado ang numero. Alam na alam ko na kung sino ang tumatawag. Si Xiao Jiajia, na nasa kabilang linya, ay inakalang hindi ko rin sasagutin ang tawag na ito. Pero bigla itong sumagot, habang nakatingin sa call screen. Halos huminto ang pagtibok ng puso ni Xiao Jiajia. Ayos ka lang ba? Wala pang isang araw. Pero grabe na ang itsura ni Xiao Jiajia. Namumugto ang kanyang mga mata at maitim ang ilalim nito. Wala siyang kabuhay-buhay. Hindi ko yun nakikita. Pero kahit pa makita ko, wala akong pakialam. Miss Xiao Jiajia, hindi ka ba napapagod? 79 na missed calls. Kung hindi lang maganda ang kalidad ng cellphone ko, siguro nasira na ito. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Pwede ba nating pag-usapan ito ng harapan? At ano namang sasabihin mo sa akin? Na kung paano ka nakipaglandian kay Luli sa likod ko? Na kung gaano ka-exciting ang bawal ninyong pag-iibigan? O na kahit nagtaksil ka, ako pa rin ang pinakamamahal mo? Xiao Jiajia, ang paghingi mo ng tawad ay walang kwenta sa akin. Hindi ganoon, Shenmo, sa pagitan namin ni Luli. Walang anumang seryosong nangyari. Wala nang iba pa, huwag mo naman akong tanggihan agad. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, oh.
Humihikbi siya habang sinusubukang isalba ang sitwasyon para sa kanyang sarili. Simula kahapon nang mawalan siya ng balita sa akin. Naramdaman ni Xiao Jiajia na parang gumuho ang kanyang mundo. Iisa lang ang nasa isip niya. Siya ang lalaking hindi niya kayang iwan. Kapag nahanap niya lang ako, magkakaroon ng saysay ang lahat sa paligid niya. Kaya para siyang baliw na kinokontak ako. Pero hindi niya inasahan na ang isasagot ko lang ay wala siyang kwenta. Hindi pa man nakakapagsalita ng marami si Xiao Jiajia. Tanging ang tut-tut-tut na lang ng busy tone ang naririnig niya sa telepono. Agad siyang nag-redial, ngunit nalaman niyang na-block ko na pala ang numerong iyon. Kaya gumamit na lang siya ng ibang telepono para tumawag muli. Tiningnan ko ang cellphone kong muling tumatawag. Nang maalala ko ang pangako ko sa mga magulang ko. Nagtimpi na lang ako at hindi pinatay ang cellphone ko. Kaya ang unang-una kong ginawa pagkalabas ko, ay pumunta sa isang service center para kumuha ng bagong SIM card. Pagkatapos ay ipinadala ko sa mga magulang ko ang bago kong numero. At pansamantala kong ipinatigil ang luma kong card. Pagkatapos noon, sinunod ko na ang rekomendasyon sa mapa hanggang sa makarating ako sa harap ng bar. Makalipas ang ilang minuto, si Jiang Yuyao, nakasunod ng lalaking bartender, ay naglakad papalapit sa akin. Noong mga oras na iyon, nakaupo ako sa harap ng bar. Sa isang umiikot na upuan habang kinakalikot ang aking cellphone. Tumingala siya at humikab. Pagkatapos ay bigla siyang huminto sa paglakad. Nanlaki ang kanyang mga mata. Imposibleng nagkataon lang to, di ba? Kumabog ang dibdib ni Jiang Yuyao. Agad siyang lumapit sa tabi ko. Ako ang namamahala sa bar, Pogi. Anong kailangan mo sa akin? Kukunin ko lahat ng booth na malapit sa baybayin. Noong nakapasok na ako sa bar, saka ko lang nalaman na itong kalye na gawa sa bato ay baybayin pala ang dulo. Ang mga upuan doon ay perpekto para matano ang buong tanawin ng baybayin. Medyo may pagkakaiba kasi akong tao. Gusto kong humanap ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Sinundan ni Jiang Yuyao ang tingin ko papunta sa kanlurang bahagi ng bar. At saka siya natawa. Medyo dominanti ka naman. Iyan ang pinakamagandang pwesto sa buong bar. Gusto mong solohin lahat yan. Kung hindi ka lang talaga gwapo. Pinalayas na sana kita. Tiningnan ko siya. At parang mahika, may lumabas na card. Pera to, tatanggihan mo pa ba? Tinitigan ni Jiang Yuyao ang card sa kamay ko. Pagkatapos ay ngumiti siya nang naniningkit ang mga mata. Kinuha niya ang card at ibinigay sa waiter sa likod niya. Saka pa lang siya nagtanong sa akin. Ilang pwesto ang kailangan mo? Sa loob ng 10 metro. Mabilis na sumagot si Jiang Yuyao. Sumenyas siya gamit ang kanyang mga mata. Agad na may pumunta para linisin ang mga mesa. Hindi nagtagal, may lumapit at dinala ako sa tabi ng malaking bintana. Ate Yao, bakit ka pumayag sa hiling niya? Hindi naman kapos sa pera ang bar. Nang marinig yun, binigyan siya ni Jiang Yuyao ng isang matalim na tingin. Naisip niya noong nasa airport ako, ang eksena kung saan may isang babae na hindi maalis-alis ang tingin sa akin. Makahulugan siyang sumagot, natatakot kasi akong may magalit sa akin. Nang makalayo na ako, saka lang napagtanto ng staff na nagtanong kung ano ang sinabi ni Jiang Yuyao. Pero walang pakialam si Jiang Yuyao sa iniisip ng mga tao sa bar. Nagmamadali siyang pumasok sa elevator. Umakyat siya sa ikalawang palapag. At pagkatapos ay dali-dali siyang pumasok sa private room. Hulaan niyo kung sino ang nakita ko sa baba. Pero pagbukas niya ng pinto, tulog na pala ang 2 tao sa loob. Nang makita ito, napanguso na lang siya. Tamad siyang humikab. At pumikit na rin siya. Pagkalipas ng kalahating oras, tinapak siya ni Leng Yu para magising. Bumaba na tayo para kumain. Humikab si Jiang Yuyao. Wala sa sariling sinundan niya ang 2 palabas. Pagkalabas lang nila sa pinto ng private room. Biglang natauhan si Jiang Yuyao. Aakman na sana siyang magsalita. Nang makita niya si Gu Qinggan na nakatayo sa unahan at nakatingin sa ibaba. Nang mapansin ni Gu Qinggan ang tingin niya, napahampas sa noo si Jiang Yuyao. Ate Han, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Yung buong lugar doon ay nireserve na ng lalaking iyon. Ang bar kung saan sila madalas kumain ay nasa loob din ng 10 metro mula sa akin. Sa ngayon, 1/4 ng mga customer sa hall ay nakapila sa harap ng pwesto ko. Ang atensyon ng mga hindi nakapila ay nasa akin din. Kahit maraming lalaki ang nakikisali sa kasiyahan. Hindi ko tinatanggihan ang sino mang lumapit. Basta't pumili sila, basta't maganda ang itsura at katawan. Kahit sino ay pwedeng umupo sa tapat ko para makipaglaro sa akin. Ang mananalo ay pwedeng kunin ang contact info ko. Ang matatalo naman ay kailangang tumakbo ng isang ikot sa dalampasigan sa labas. Habang sila'y nakatayo roon, may 2 na namang babae ang tumakbo palabas. Ngayon lang napansin kung ano ang nangyayari. Si Jiang Yuyao ay labis na natigilan. Ang galing talagang dumiskarte ng lalaking ito. Hindi nagkomento si Leng Yu. Samantala, inalis na ni Gu Qinggan ang kanyang tingin. At nagsimula ng maglakad patungo sa elevator. Hindi malaman kung bakit, biglang nakaramdam ng ginaw si Jiang Yuyao. Sinadya niyang banggain si Leng Yu. Sira ba ulo mo? Pati ba naman pwesto nating kakainin, ipinagbenta mo? Dapat siguro pati utak mo, i-donate mo na rin. Ayaw ni Gu Qinggan ng amoy ng pagkain sa private room. Kaya naman sa unang palapag sila kumakain. Halatang halata na alam ni Jiang Yuyao kung bakit galit si Leng Yu. Kaya dali-dali siyang sumunod para magmakaawa. Ako nang baalang kumausap sa kanya. Hihiram ako ng mesa para makakain tayo. Hindi dinamdam ni Jiang Yuyao ang kasungitan ni Leng Yu.
Pagkababa niya, mabilis siyang tumakbo papalapit sa akin. Bumati siya at umupo sa harap ko. Libre pala ang mga inumin ngayon. Pahiram naman ng isang mesa para makakain kami. Pwede ba? Nang makuha ang pagtango ko, agad na naglakad si Jiang Yuyaw sa katabing booth. At kumaway kina Gu Qingan at Leng Yu. Pabulong na sinabi ni Leng Yu na may pandidiri. Si Hao Sui raw ang may-ari ng lugar na ito. Pero sa huli, kailangan pa nilang humiram ng pwesto sa customer para lang makakain. Lahat daw ito ay kagagawa ni Jiang Yuyaw. Sa kabilang banda, si Gu Qingan ay tila hindi man lang naapektuhan. Nalis niya ang kanyang tingin mula sa direksyon ko. At saka lumakad papunta sa tabi ni Jiang Yuyaw at umupo. Habang hinihintay na may hain ang pagkain, nakadukwang si Jiang Yuyaw sa sofa sa bandang malapit sa akin. Pinapanood ako at ang mga taong lumapit para makipag-usap na maglaro ng dice. Lumipas ang bawat minuto at segundo. Halos wala nang natira sa mga taong nasa harap ko. Wala ni isa sa kanila ang nakatalo sa akin. Dahil dito, napahikab ako sa pagkabagot. Tumayo ako at akmang aalis na. Natigilan si Jiang Yuyaw nang makita ang kilos ko. At agad na nagsalita, aalis ka na, masyado ka na bang nababagot? Kung gusto mo, pwede kang sumali sa aming maglaro. Magaling mag-dice si atehan ko. Nang marinig iyon, napatigil ako sa paglalakad. Lumingon ako, napunta ang tingin ko sa babaeng nakayuko at nagsa-cellphone. Sa totoo lang, sa lahat ng babaeng nakilala ko, siya ang pinakatipo ko. Tila naramdaman niya ang aking tingin. Kaya si Gu Qingan na nagsa-cellphone ay nag-angat ng tingin. Nagkasalubong ang aming mga mata. Walang pag-aalinlangan akong tumango sa kanya. At lumakad ako papunta sa harap niya. Laro tayo. Nang marinig niya iyon, nagmamaang-maangan pa siya. Anong laro? Ang lakas-lakas ng ingay sa pwesto ko kanina. Paanong hindi niya napansin? Pero posible rin naman. Tutal, nagsa-cellphone naman siya. Napaisip ako, kaya tuluyan na akong nawalan ng gana. Tutal kanina, dahil lang naman sa tingin ng taong to sa akin. Kaya ako lumapit, dahil mukhang hindi naman siya interesado. Hindi na lang ako maglalaro. Habang iniisip yun, umiti ako na parang humihingi ng paumanhin. Pasensya na sa abala. Pagkasabi noon, tumalikod na ako para umalis. Tinitingnan ni Gu Qingan ang likod ko habang paalis. At bigla siyang kinabahan ng hindi maipaliwanag. Isang salitang laro ang biglang lumabas sa bibig niya. Narinig ko yun, pero nagkunwari pa rin akong walang narinig. Pero ayaw ni Jiang Yuyaw na basta na lang akong umalis. Kaya dali-dali siyang tumakbo para harangin ako. Nagmamadali siyang nagsalita, laro, laro, laro. Sabi ni Ate Han, laro daw. Ayokong makipaglaro sa kanya. Gusto mo, sayo na lang ako makipaglaro. Nang marinig yun, natigilan si Luo Qingyu. Pero sa sumunod na segundo, napansin niya ang tingin ni Gu Qingan. Agad siyang nakabawi, at sunod-sunod siyang umiling. Hindi ako marunong maglaro, kay Ate Han ka na lang makipaglaro. Magaling si Ate Han, kahit na pinupuri niya ito. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pakiusap. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kahirap para kay Gu Qingan na magka-interes sa iba. Kung dahil sa kanya ay masisira ang pagkakataong ito, siguradong babalatan siya ng buhay ng mga kaibigan ni Jiang Yuyaw. Kahit na unang beses pa lang kaming nagkita, naintindihan ko agad ang ibig niyang sabihin. Medyo ayoko sana, kaya binalak kong tumanggi sa magalang na paraan. Pero ayaw naman niyang makipaglaro sa akin. Imposible, nagpapakipot lang yun, gets mo. Hindi ko napigil ang matawa. Tumingon ako para tingnan si Gu Qingan. At nakita kong natigilan siya at na-awkward dahil sa sinabi. Pero pinilit kong magpanggap na parang walang nangyari. Dahil doon, mas lalo pa siyang tumawa ng malakas. Muli siyang umupo sa harapan ko. Inalag-alog ko ang dice cup sa ibabaw ng mesa. Paano ang laro? Bahagyang samandal si Gu Qingan paarap. 2 panalo sa 3 laro. Susundin ko ang patakaran mo. Ang matatalo, tatakbo ng isang ikot sa labas. Ang mananalo, makukuha ang contact info. Sige, malaki o maliit, hindi na nakipagtalo si Gu Qingan. Hinayaan niya akong magdesisyon. Kung ganoon, maliit, ikaw na ang mauna. Hindi na tumanggi si Gu Qingan. Pinagalaw niya ang dice cup sa ibabaw ng mesa. Inalag niya ito ng 2 o 3 beses bago huminto. Pagkatapos ay sinenyasan niya ako na ang susunod. Inalag ko rin ito ng ilang beses bago ko ibinaba. Pero ang resulta ay tulad ng sinabi ni Jiang Yuyaw. Kahit na palagi akong nakakakuha ng 3 uno sa bawat alog, si Gu Qingan naman ay nagawang ipagpatong-patong ang 3 dice. Wala na akong magawa, kaya tinanggap ko ang pagkatalo sa pastahan. Agad akong tumayo para tumakbo ng isang ikot sa labas. Nang makita niya ang kilos ko, agad na sumenya si Gu Qingan. Biglang naintindihan ni Jiang Yuyaw. At muli niya akong pinigilan. Sandali lang, Pogi, teka muna. Bakit, bigla yatang bumait ang mga ate? Ayaw niyo ba akong patakbuhin sa labas? Syempre hindi, kami ang nanalo. Kailangan namin ng contact info mo. Nang marinig ko iyon, hindi na ako nagkunwaring di ko naintindihan. Kaya't kinuha ko na lang ang cellphone ko. Matapos naming isave ni Gu Qingan ang contact ng isa't isa, biglang sumingit din si Jiang Yuyaw. Gusto ko ring i-add ka. Pero siguradong hindi ako kasing galing mo sa dice. Kaya ganto na lang, sa tuwing pupunta ka rito, libre na lahat para sayo. Kung ganyan, ilibre mo na lang kaya ako kumain. Sa ugali ni Jiang Yuyaw, halatang halata na mahilig siyang kumain. Kung sasama ako sa kanya, hindi rin ako takot na baka sumabli ako. Nang marinig iyon, dali-daling inscan ni Jiang Yuyaw ang code. Kung gayon, usapan na yan.
Ako si Zhang Yuyao. Oo nga pala, nandito ka ba sa Hong Kong para mag-tour? Sa ngayon, masasabi kong oo. Kung may kailangan ka, i-message mo lang ako. Kailangan ko nang bumalik para magpahinga hanggang sa muli. Pagkasabi niyon, hindi ko na hinintay na pigilan pa ako ni Zhang Yuyao. Nauna na akong lumabas ng bar. Makalipas ang ilang minuto, nang makita ang tila malalim na iniisip ni Gu Qingan, hindi napigilan ni Leng Yu na magtanong. Anong problema, Ate Han? Interesado ka sa kanya? Hinilat ni Gu Qingan ang kanyang sentido na tila sumasakit. At bumantong hininga, pero hindi siya interesado sa akin. Hindi nagkomento si Leng Yu. Tiningnan niya si Zhang Yuyao. Mukhang mas naging mainit ang pakikitungo niya kay Zhang Yuyao kaysa sayo. Pero ang sinabi niyang iyon ay nagpagulat sa nagbabrowse sa aking social media na si Zhang Yuyao. Paano naman naging posible yun? Pero nang isipin niya ang nangyari kanina, mukhang totoo nga yata, mas naging maganda ang pakikitungo sa akin ni Shenmo kumpara kay Gu Qingan. Sabi niya habang inaabot ang cellphone kay Gu Qingan. Tingnan mo, cover break lang niya. Base sa social media niya, mga 1 o 2 araw pa lang ang nakalipas. Nang marinig iyon, lumapit si Leng Yu na may ekspresyong hindi makapaniwala. Ano, hindi naman siguro, mayroon palang ganyang klaseng bulag. Kahit na hindi niya tipo ang ugali at itsura ko. Pero hindi rin niya makokonsensyang sabihing pangit ako. Pero nang makita nila ang laman ng aking social media, bihira man, pero natahimik din sila sandali. Mayroon nga talagang ganoon kabulag. Pumunat ang noo ni Zhang Yuyao at nagsimulang mag-analisa. Kaya pala pumunta dito sa Hong Kong si Shenmo, para magpagaling ng pusong sawi. Kung ganoon, napakaganda niyan. Ate Han, ito na ang tsansa mo. Habang tinitingnan ng tuwang-tuwang mukha ni Zhang Yuyao, hindi maiwasan ni Gu Qingan na pagdudahan ang sarili niya. Ganoon ba ako kaalata, model? Hindi halata, pero mula pa noong unang beses mong makita si Shenmo kahapon. Hindi mo na maalis ang tingin mo sa kanya. At saka, kahapon sa airport, sinabi mong hindi niya kailangan ng tulong natin. Pero kinontak mo pa rin ang namamahala sa airport para padaliin ang lahat para sa kanya. Noong sinabi yan ni Gu Qingan, halatang halata na katatapos niya lang mag-message. Matalas ang mata ni Zhang Yuyao. Nakita niya agad ang mensaheng ipinadala nito. Kung yung ginawa ni Gu Qingan kahapon, ay masasabi pa nating dahil lang sa biglaang kabaitan niya. Yung mga kilos naman niya ngayon, datang talagang ikinagulat naming dalawa. Kaya naman humingi ng pabor si Zhang Yuyao tungkol sa upuan ko. At sa kanya kami inudyukan ni Gu Qingan na maglaro ng dice. Hindi tumanggi si Gu Qingan. Ibig sabihin, hindi mali ang hinala nila. Habang tinitingnan ng dalawang nagkikindaten sa harap niya, napailing na lang si Gu Qingan. Hindi niya ito itinanggi. Hindi pa nagkakaroon ng karelasyon si Gu Qingan. Pero alam niyang ang nararamdaman niya para sa akin ay hindi lang basta kagustuhang maging ordinaryong magkaibigan. Ang hindi makontrol na tibok ng kanyang puso, ang nakakapasong init, lahat ng iyon ay nagpapaalala sa kanya na ito ay mga karanasang hindi pa niya nararanasan noon. Habang iniisip iyon, binulong niya sa kanyang puso ang pangalan ko. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng mapanuksong tingin ni Zhang Yuyao at Leng Yu, namula ang kanyang mga tainga. Sa huli, nagsalita siya at nagtakda ng isang patakaran. Huwag ninyo siyang guluhin. Nagkatinginan sina Zhang Yuyao at Leng Yu, at tumango bilang pagsang-ayon. Alam ni Leng Yu na ang mga bagay tulad ng pag-ibig ay dapat hayaang damaloy ng kusa. Habang si Zhang Yuyao naman ay iniisip na, basta't hindi niya babanggitin si Gu Qingan. Datang pag-aya niya sa akin para lumabas at magsaya, ay hindi maituturing na paglabag sa sinabi ni Gu Qingan. Sa kabilang banda, pagkaalis ko pa lang ng bar ay napansin ko na sa dilim. May maraming mga matang nakatitig sa bawat galaw ko. Ang nakapagtataka ay, bago pa man ako makagawa ng kahit ano, ang mga tingin na iyon ay tuluyang naglaho. Umikot-ikot pa ako ng ilang beses sa paligid, para masigurong ang mga palihim na sumusunod sa akin. Ang mga matang iyon ay talagang tuluyan nang nawala. Saka lang ako sumakay ng taxi pabalik sa hotel. Matapos ang simpleng pag-aayos, dinala ko ang cellphone ko at pumunta sa balkonahe ng hotel. Umiga ako sa rocking chair at binuksan ang chat app para magsimulang mag-reply sa mga mensahe. Nang makita niyang nabuhay ako, agad na nagpadala ng ilang question mark ang kaibigan ko. Pagkatapos ay sinimulan na niyang ikwento sa akin ang mga nangyari ngayon. Sa campus website, ang mga litrato at video ni na Xiao Jiajia at Luli ay nawala na lahat. Hula niya, si Xiao Jiajia ang nagutos na ipagawa iyon. Bukod pa roon, nagpadala rin ang kaibigan ko ng isang litrato. Sinabi ni Xiao Jiajia sa campus website na ang tungkol sa kanila. Ni Luli ay isa lang daw hindi pagkakaunawaan. Matatag daw ang relasyon ninyo. Hindi raw kayo naghiwalay. Nakita ko, maraming naniwala. Kaming dalawa ay magkababata, sabay kaming lumaki. At ilang taon ding naging magkarelasyon. Idagdag pa na halos magkapantay kami sa itsura, estado ng pamilya, at kakayahan. Kaya naman sa mata ng mga estudyante sa Jing University, kaming dalawa ay talagang bagay na bagay. Noong araw na kumalat ang litrato sa social media post ko, maraming tao ang hindi naniwala. Iniisip nilang may nanadyang mag-edit ng litrato, para lang man-ira at gumawa ng gulo. Ngayong naglabas si Xiao Jiajia ng ganitong pahayag, mas marami pang tao ang naniwala na hindi kami naghiwalay ni Xiao Jiajia. Pinuksan ko ang litratong ipinadala ng kaibigan ko. Screenshot iyon ng pahayag na ipinus ni Xiao Jiajia. Ang nilalaman ay, pero matatag ang relasyon namin ni Shenmo.
Tungkol naman sa mga litrato noong nakaraang araw. Pagpapakita lamang iyon ng kabutihang loob. Kaya hinihiling ko sa lahat na huwag nang magpakalat ng mga kaugnay na litrato at video na may masamang hangarin. Kung hindi, gagawa ako ng hakbang para protektahan ang aking mga karapatan. Isang napakaikling pahayag, pero formal at mukhang matuwid kaya mahirap pintasan. Bahagya akong napangisi, matapos kong sagutin ang ilang kaibigan. Binuksan ko ang forum ng Campus Network. Dahil sa kasikatan, nasa pinakataas pa rin ang post ni Xiao Jiajia. Ni hindi ko na kinailangang hanapin pa ito. Binuksan ko ang comment section. Diretsyong nag-type ng mensahe. Sa kasalukuyan, single ako. Ang usapin tungkol sa matatag na relasyon namin ni Xiao Jiajia ay pawang kasinungalingan na gawa-gawa lamang ni Xiao Jiajia. At saka, ang mga litrato at video ni Xiao Jiajia at Luli na romantikong magkayakap sa ulan. Ako mismo ang unang naglabas niyan. Binabati ko kayong dalawa, sana maging forever kayo. Matapos kong i-reply ang mensaheng iyon, naisip ko, dahil gustong-gusto akong inisin ni Xiao Jiajia, hindi ko na kailangang maging mabait pa. Kaya kinopya kong muli ang mensahe at pinost sa sarili kong page. Tinag ko pa si Xiao Jiajia at Luli. Matapos gawin ang lahat ng iyon, gama ng pakiramdam ko at nag-cellphone muna ako sandali. Pagkatapos ay bumalik ako sa kwarto para matulog. Samantala, si Xiao Jiajia na nakakita ng reply ko, ay nangingitim na ang mukha sa galit. Agad niyang binuksan ang Campus Network profile ko. Sa private message page, Shenmo, nasaan ka? Kailangan ba talagang ganito kagrabe ang gawin mo? Alang-alang sa pinagsamahan natin ng maraming taon, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hayaan mo akong magpaliwanag sa'yo, pwede ba? Naghintay siya ng matagal, ngunit hindi pa rin nakatanggap ng sagot mula sa akin si Xiao Jiajia. Nanghihina siyang sumandal sa sofa dahil sa sakit na nararamdaman. Kinuha niya ang alak sa mesa, uminom, at muling nag-message sa akin. Okay lang kahit hindi na tayo magkita. Hayaan mo na si Luli ang magpaliwanag sa'yo ngayon, pwede ba? Gusto ko lang naman na ako ang pansinin mo. Yung yakap lang nung araw na yun ang nangyari sa amin. Shenmo, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko kailanman inisip na makipaghiwalay sa'yo. Please, huwag kang maging malupit. Huwag mo akong iwan, please. Pagkatapos niyang ipadala ang mensaheng ito, bumagsak si Xiao Jiajia sa carpet sa tabi ng sofa. Hindi niya alam kung anong grupo ang nakialam. Ang alam lang niya ay hindi na niya mahahanap ang lokasyon ko ngayon. Hindi ko talaga siya binigyan ng pagkakataong makahinga. Basta na lang akong naglaho sa buhay niya. Walang sandali na hindi nagdurusa si Xiao Jiajia. Ang magagawa lang niya ay basahin ang aming mga usapan. Umaasa na sa susunod na segundo ay makakatanggap siya ng mensahe mula sa akin. Naisip niya na kahit murahin ko pa siya o saktan, ay mas mabuti pa kaysa sa ganitong wala siyang natatanggap na kahit anong balita. Ngunit nang matanggap niya ang ganito kalamag at kawalang pusong mensahe mula sa akin, para namang dinudurog ang puso niya sa sakit, ipinikit ni Xiao Jiajia ang kanyang mga mata. Sunod-sunod na pamatak ang mga luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Shenmo, alam kong nagkamali talaga ako. Bakit hindi mo man lang kayang maging malambot ang puso mo sa akin kahit kaunti? Samantalang mahal na mahal mo ako. Mula noong magpakawala ako ng pasabog sa Campus Network ng araw na iyon. Hindi na ako gaanong nagbigay pansin sa mga balita mula sa Jing City. Isang araw, sinamantala ko ang pag-ulan para umidlip sa hapon. Kagigising ko lang ay nakatanggap agad ako ng mensahe mula kay Jiang Yuyao. Isang beses pa lang kaming nagkita. Hindi ko talaga inaasahan na siya pa ang unang lalapit. Habang iniisip iyon, binuksan ko ang chatbox. Shenmo, gusto mong lumabas? May party akong inorganize sa Manor. Napakaganda ng tanawin. Interesado ka ba? Kabubukas ko pa lang ng chatbox dito sa akin. Si Jiang Yuyao naman sa kabilang linya ay nakita ang typeng na notification. Kaya mabilis siyang nagpadala ulit ng mensahe. Sige na, punta ka na. Puro mababait naman ang mga kasama mula sa circle natin. Hinding-hindi ko hahayaang sirain nila ang mood mo. Pagkabasa ko nito, nag-isip ako sandali. Binura ko ang mga salitang hindi ako pupunta. Ganoon na lang ang pagiging maalalahanin niya. At nagkataon namang wala akong ibang gagawin. Pwede na rin pumunta para maglibang. Kaya sinabihan ko siyang ibigay sa akin ang oras at lugar. Nang makita niyang pumayag ako, halos mapunit ang bibig ni Jiang Yuyao sa sobrang tuwa. Aalis tayo pagkatapos ng isang oras. Pribadong lugar iyon. Hindi pinapapasok ang mga sasakyan galing sa labas. Sasanduan kita. Syempre, kung ayaw mo, pwede rin kitang hintayin sa kanto. Tutal pumayag na rin naman akong sumama gumala. Wala na sa akin kung malaman pa niya ang address ko. Dahil sa status ng pamilya Luo sa syudad. Kung gugustuhin talaga nilang alamin, malalaman at malalaman din nila. Kaya direct ako nang ipinadala ang location ko. Mabilis lang lumipas ang isang oras. Pagkagising ko, nakatanggap agad ako ng litrato mula kay Jiang Yuyao. May kasamang text na, nasa baba na ako. Pagkatapos kong sabihin sa ate kong si Shen Qingyu ang lakad ko. Saka lang ako sumakay ng elevator pababa. Paglabas ko ng hotel, nakita ko agad ni Jiang Yuyao. Una, idinungaw niya ang katawan niya sa bintana ng kotse. Pero agad niyang naisip na hindi iyon maganda tingnan. Kaya bumalik siya agad sa loob. Tapos, binuksan niya ang pinto ng kotse. Sa totoo lang, kahit hindi magpapansin si Jiang Yuyao, makikita ko pa rin siya. Masyadong agaw pansin ang puting Range Rover. Nagmadali akong lumapit sa kotse. Nagdadalawang isip ako kung sa harap o sa likod ako uupo.
Diretsong binuksan ni Jiang Yuyaw para sa akin ang pinto sa likod. May hari kasing nakareserba sa harap. Kaya sa likod ka na lang muna, pasensya na ha. Sorry, tumango ako. At nagpasalamat, papasakay na sana ako, nang may lumitaw na isang pares ng kamay sa paningin ko. Itinaas ko ang aking tingin. Ang tingin ko at ng taong nasa kotse ay nagkasalubong. Sa muli naming pagkikita, hangang-hanga pa rin ako sa kakisigan ni Gu Chingon. Sobrang perpekto talaga ng itsura niya. Kailangan mo ba ng tulong para makasakay? Nang marinig ko yun, hindi ko masyadong mabasa kung ano ang iniisip niya. Tiningnan ko ang kamay niya. At pagkatapos ay ang mukha niya. Sa huli, ipinatong ko ang kamay ko sa braso niya. Pagkaupo ko ng maayos, sinimulan ko ng ikabit ang aking seatbelt. Samantala, si Gu Chingon ay nakatitig lang. Sa lugar kung saan dama po ang kamay ko kanina. Pakiramdam niya ay napakainit ng kamay ko. At noong dumampi ang kamay ko sa kanya, naramdaman niyang parang may kumiliti sa puso niya. Bahagya ring nanginag ang kanyang katawan. Naramdaman ni Gu Chingon na may kakaiba sa sarili niya. Para bang nag-aapoy ang buong katawan niya. Itinikom niya ang kanyang mga labi. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga tainga. Dali-dali siyang lumingon sa labas ng bintana para subukang itago ang kanyang nararamdaman. Nakita ni Jiang Yuyaw ang lahat ng nangyayari sa likuran. Palihim siyang natawa. Pagkatapos ay pinaandar na niya ang sasakyan habang humuhuni ng kanta. Habang nasa biyahe, medyo mahigpit ang pagkakahawak ko sa seatbelt. Si Gu Chingon na kumalma na, ay agad na napansin ang kilos ko. Kumunat ang noo niya at nag-isip sandali. Pagkatapos ay marahan niyang sinipa ang upuan sa harapan. Dahan-dahan ka lang sa pagmamaneho. Shenmo, masama ba ang pakiramdam mo? Nahihilo ako sa biyahe. Ayos lang, hindi naman malala. Hindi naman ako nasusuka kapag nahihilo sa biyahe. Nahihilo lang talaga ako. Nang marinig iyon ni Jiang Yuyaw, ay agad niyang binagalan pa ang takbo ng sasakyan. Nang mapansin ko ang ginawa niya, dali-dali ko siyang pinigilan. Itakbo mo lang sa normal mong bilis. Mas mabuti nang mabilisan para isang hirapan na lang. Nag-aalinlangan si Jiang Yuyaw, pero nang makita niya ang sigurado kong tingin, wala siyang nagawa kundi ang bilisan ng takbo. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang ipinatigil ulit ni Gu Chingon ang sasakyan. Mabilis namang lumapit ang taong naghihintay na sa gilid ng daan. At iniabot ang paper bag na hawak nito. Kinuha ito ni Gu Chingon. Binuksan at sinilip sandali. Sinigurado niyang iyon nga ang kailangan niya. Sa kanya kinuha ang laman ng bag at iniabot sa akin. Itong honey pomelo lemon tea, makakabawas to sa sama ng pakiramdam mo. Natigilan ako sandali, at agad kong itinuro ang aking sarili. Para sa akin to, dito sa sasakyan, ikaw lang naman ang may kailangan yan. Kung ganoon, hindi na ako tatanggi. Salamat sayo, magalang akong ngumiti sa kanya. At pagkatapos ay kinuha ko ang tasa. Nang makitang tumingala ako para uminom. Gumalaw-galaw pataas at pababa ang Adam's apple ko. Sandaling natulala si Gu Chingon habang nakatingin sa akin. Pagkatapos kong uminom, may kinuha ulit si Gu Chingon na isang kahon ng gamot mula sa bag at iniabot sa akin. Gamot sa biyahilo. Bago pa to, hindi pa nabubuksan. Sa puntong ito, talagang medyo nahiya na ako. Kaya inalala kong muli ang pangalan niya. Tumingon ako para tumingin sa kanya. Gu Chingon, palagi ka bang ganito ka maalaga at kakonsiderasyon? Nang marinig ito ni Jiang Yuyaw na nasa unahang upuan, bigla siyang napahalakhak. Si Gu Chingon, maalaga? Iyon na yata ang, mula noong lumaki siya, pinaka nakakatawang biro na narinig niya. Pero si Gu Chingon na nasa likurang upuan ay hindi man lang nataranta. Pero hindi niya rin sinagot ang tanong ko. Sa halip, ngumiti siya at nagsalita. Isang oras pa ang biyahe bago tayo makarating sa ating destinasyon. Kapag ininom mo ang gamot, hindi ka na gaanong mahihirapan sa kalagitnaan ng biyahe. Tumango ako. Kumuha ako ng isang tableta mula sa pakete. Tumingala ako at nilunok ito. Pagkatapos ay sumandal ako sa upuan para magpahinga. Kung si Gu Chingon ba ay isang taong maalaga, nagkakilala lang naman kami nang hindi sinasadya. Hindi naman talaga iyon ganoon kahalaga para sa akin. Dahan-daang lumipas ang oras. Ang paghinga ko ay unti-unting naging kalmado. Ang ulo ko ay unti-unting tumatagilid kasabay ng pag-alog ng sasakyan. Noong malapit na itong tumama sa bintana ng sasakyan, umusag si Gu Chingon, at hindi na malayang iniunat ang kanyang kamay. Ang kamay ng isang babae ang pumagitna sa aking ulo at sa salamin. Sa sumunod na segundo, dahan-daang lamapat ang noo ko sa kanyang palad. Nang sa pagbaba ng kanyang tingin ay makita niya ang mukha ko. Saka lang napagtanto ni Gu Chingon kung gaano kabigla ang kanyang ginawa. Hindi niya maiwasang pigilan ang kanyang hininga, sa takot na maistorbo ang mahimbing kong pagkakatulog. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Gu Chingon na parang hindi na sa kanya ang tibok ng puso niya. Bawat pintig ay lubusang naglantad sa kanyang kaba at pagkalito. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang nakita ko ay si Gu Chingon na may tensyonadong ekspresyon sa mukha. Napakalapit ng distansya namin sa isa't isa. Sobrang lapit na hindi lang naamoy ni Gu Chingon ang amoy ko. Naamoy ko rin ang amoy sandalwood mula kay Gu Chingon. Ang braso niya ay nasa mismong harapan ko. Medyo mainit kung saan nakasandal ang noo ko. Dahan-dahan kong iginalaw ang aking katawan at inalis ang aking ulo para palayain ang kamay ni Gu Chingon. Binawi ni Gu Chingon ang kanyang kamay na may halong pagkataranta sa mukha. Pasensya na kung naistorbo ko ang pagpapahinga mo. Umiling ako, pinagmasdan ko ang kanyang mukha, at saka bahagyang ngumiti. Gusto ko rin ang amoy ng sandalwood.
Pagdating sa mga pabango, masasabi kong nahuhumaling ako sa amoy ng sandalwood. Dahil dito, binibigyan ko rin si Xiao Jia ng mga pabangong may sangkap na sandalwood. Ngunit ang nakakapanghinayang, hindi ito kailanman ginamit ni Xiao Jia. Pero si Gu Qinggan na nasa harapan ko, ang nagpatunay sa akin na tama ang aking mga gusto. Bagay sa isang babaeng may malamig na personalidad ang ganitong klase ng woody na pabango. Nag-isip-isip ako at biglang nagliwanag ang aking mga mata. Mayroon akong pabango na bagay sa iyo. Pero hindi ko ito nadala. Sa ibang araw, ipapadala ko na lang dito. Pwede ko bang ibigay sa iyo pagdating noon? Nang marinig ito, matamang tumitig si Gu Qinggan sa aking mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, pilit niyang inalis ang kanyang tingin. Mr. Shen, madalas ka bang magbigay ng regalo sa mga tao? Wala naman, pero ang ganda at dating ni Miss Gu ay bagay na bagay talaga sa pabango kong yun. Pina-customize ko yan. Nag-iisa lang sa buong mundo. Gusto mo, hindi ako binigyan ni Gu Qinggan ng malinaw na sagot kanina. Kaya tinanong ko siya ulit. Lumipas ang bawat segundo. Naramdaman lang ni Jiang Yuyao na nagmamaneho sa harap, na mayroong di maipaliwanag na kilig sa loob ng kotse. Pero sa mga sandaling iyon, alam niya sa sarili niyang huwag mang istorbo kaya nanahimik na lang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, saka lang napigilan ni Gu Qinggan ang pagnanais na mapangiti. At tumango, kung ganoon, usapan na. Habang sinasabi yun, hiningi ko na ang address niya sa phone ko. Nagmaneho pa ng kaunti si Jiang Yuyao. At sa kanya kami pinaalalahanan. Nandito na ang mahal na hari. Kasabay noon ay huminto ang kotse niya sa isang sangandaan. At doon ay may dalawang kotse nang nakaparada. Nang makita kami, isang binata ang tumakbo palapit. Ikaw talaga, Jiang Yuyao. Hindi mo man lang ako sinundo. Pero nang maaninag niya kung sino ang nasa likurang upuan, bigla siyang napatayo ng tuwid. Saka mabilis na ngumiti para magpalakas. Ate Qinggan, long time no see. Malamig lang siyang sinulyapan ni Gu Qinggan. Walang sinabi, pero sa isang sulyap na iyon, kinilabutan na si Xiaoyan. Mula pagkabata, walang sino mang kinatatakutan si Xiaoyan. Kahit ang sarili niyang ama ay kaya niyang banggin. Tanging si Gu Qinggan lang ang kinatatakutan niya ng todo. Kung nalaman niya lang na darating din si Gu Qinggan sa party ngayon, siguradong gumawa na siya ng palusot para hindi makapunta. Di ba ang sabi hindi darating si Gu Qinggan? Bakit bigla siyang sumulpot? Napayuko siya, gustong magtago sa likod ng iba. Pero nang hahakbang na sana siya, nakita niya ang isa pang taong bumababa sa kotse. Matapos kaming magpakilala sa isa't isa, binati niya ako. Mukhang pala kaibigan agad ang isang to. Hindi pa kami nagtatagal mag-usap. Tinanong na niya agad ako tungkol sa pamilya ko. Kung may kuya o ate raw ba ako. Napakurap ako. Sisigat na sana ako. Pero sa sandaling iyon, may biglang nagsalita sa likuran naming dalawa. Anong pinag-uusapan ninyo? Napakalamig ng boses na iyon, sa pandinig ko pa lang. Pakiramdam ko'y tatayuan na ako ng balahibo. At si Xiaoyan na kanina lang ay kindat ng kindat sa akin. Nang marinig ang boses na iyon, para siyang biglang nasakal. Wala naman. Pero, masyado kayatang interesado sa pinag-uusapan ko. Sabi niya habang gumagala ang mga mata niya. Sumulyap siya sa akin. Saka siya ngumiti. Pagkatapos ay tumakbo na siya palayo. Nang makita niyang naiwan ako sa ere, tinawag ako ni Gu Qinggan na nasa di kalayuan. Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses. Nakita ko si Gu Qinggan na nakasandal sa isang Range Rover. Sinenyasan niya akong lumapit. Base sa galaw ng bibig niya, parang sinasabi niyang lumapit ako. Inaamin ko, maganda tingnan ng eksenang iyon. Pero bakit ganito? Parang aso lang na tinatawag. Bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. Nakatitig si Gu Qinggan sa pagbuka-bukas ng bibig ko. Nang makalapit ako, saka lang siya nagtanong. Anong sinasabi mo kanina? Natigilan ako sa tanong niya. Naisip ko, ang talas naman yata ng pandinig ni Gu Qinggan. Hindi naman ako umimik, di ba? Mula sa litong-lito kong ekspresyon, madaling nahulaan ni Gu Qinggan ang iniisip ko. Nakita ko, hindi ko narinig, saka ko lang naintindihan. Humanap ako ng pwesto sa tabi ni Gu Qinggan at sa mandel. Wala akong sinabi. Kung nalaman lang ni Gu Qinggan kung ano ang iniisip ko kanina. Paano kung ituring niya talaga akong parang aso? Saan pa pupulutin ang pride ko niyan? Halata namang pampalubag loob lang ang mga salitang iyon. Siyempre, nahalata iyon ni Gu Qinggan. Habang iniisip iyon, iniba ko ang usapan. Gumana na ba ang pakiramdam mo ngayong nakababa ka sandali? Medyo okay na, hindi na gaanong masama. Sa totoo lang, pagkatapos kong uminom ng honey water at umidlip sandali, malaki na ang igininhawa ng pakiramdam ko. Siguro dahil tumatalab na rin ang gamot ngayon. At nakalanghap pa ako ng sariwang hangin sa labas. Kaya hindi ko na talaga ramdam ang pagkahilo. Nang marinig niya ang sinabi ko, lalong lumalim ang ngiti sa mga labi ni Gu Qinggan. Sa huli, wala nang nagsalita sa aming dalawa. Ganoon lang kami, sabay na tumingala sa langit sa aming harapan. Pagkalipas ng ilang sandali, sa di kalayuan, nagsimula ng makipagharutan si Xiaoyan sa iba. Tumingin-tingin siya sa kaliwat kanan, at piniling magsumbong kay Jiang Yuyao. Habang dumadaan siya sa harap namin ni Gu Qinggan, sinadya pa niyang bilisan ang takbo. Habang pinapanood ang kabataang puno ng sigla, hindi ko na malayang napapangiti na pala ako. Agad namang napansin ni Gu Qinggan sa tabi ko ang aking pagkangiti. Gusto mo ang personalidad na tulad ng kay Xiaoyan? Nahalata ni Gu Qinggan, mula kay Jiang Yuyao hanggang kay Xiaoyan. May kahinaan ako sa mga taong extrovert.
At sa mga taong makulit, paano mo nalaman? Ginamit ko ang mga mata ko para makita. Kung ganoon, ang galing naman talagang tumingin ng mga mata mo. Hindi ba't nakakagaan ng loob ang mga taong may ganoong personalidad? Noong mga panahong kara-rating ko pa lang sa bansa, pakiramdam ko ay hindi ako nabibilang sa lahat ng bagay sa paligid ko. Kahit na marunong akong mag-Chinese, pero ang paggamit ko ng konteksto at ang bilis ng aking pagsasalita, kumpara sa mga batang kaedad ko, ay napakalayo ng agwat, siguro dahil na rin sa pride ko. Noong mga panahong iyon, ayaw na ayaw kong magsalita sa harap ng ibang tao. Takot kasi akong makita nila ang kahinaan ko. Pero palaging may ilang mga bata sa paligid, model. Lagi akong kinukulit na makipaglaro. Siguro dahil nakita niyang gwapo ako. Kaya kahit na paulit-ulit ko siyang tinatanggihan, matyaga pa rin siyang sumusunod sa akin. Noong una, nang mapansin niyang mabagal akong magsalita, hindi niya ako pinagtawanan. Sa halip, matyaga siyang naghintay na matapos ako. Kinalaunan, sinamahan niya rin akong magsanay na bumilis magsalita. Sa katagalan, nang masanay ako, tuluyan na akong nakasabay sa mga tao sa paligid ko. Kahit pagkatapos naming graduate, halos wala na kaming naging ugnayan. Pero simula noon, sa mga taong may ganoong ugali, palagi nang gaman ang loob ko. Nagbabalik tanaw ako sa nakaraan. Samantala, nang marinig ni Gu Chingon ang salitang warm, nagsimula siyang mag-isip-isip, ang ugaling tulad ng sa akin. Ituturing kayang warm ni Shenmo? Ang sagot ay hindi, maliban kina Zhang Yuyao. Halos lahat sa Hong Kong ay takot sa kanya. At hinding-hindi siya yung tipo ng tao na magiging palagay ang loob mo. Hindi nagtagal, umalis na muli ang grupo, at nakarating sa mansyon. Pagkababa nila sa sasakyan, naging abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Kami lang ni Xiaoyan ang naiwang walang ginagawa. Hinailan niya ako sa isang sulok ng mansyon, at saka nag-thumbs up sa akin. Boss mo, ang astig mo, kaya dahil sa pagpuri ko sa'yo, pwede mo bang sabihin sa akin, kung anong relasyon ninyo ni Ate Han? Bakit mo naitanong? Kasi ikaw ang unang lalaking lumitaw sa tabi ni Ate Han, na binigyan niya ng espesyal na trito. Ako ang una. Seryoso, sa itsura pa lang ni Gu Chingon. Imposibleng wala siyang nagkakagusto, di ba? Nakakagulat, no? Nagulat din ako. Kuya mo, paano mo ba talaga nakuha si Ate Han? Ganoon ang tanong niya. Malinaw na inaakala niyang may espesyal na relasyon kami ni Gu Chingon. Sa pagkakaalam ni Xiaoyan, malamig ang ugali ni Gu Chingon. Mahirap mapalapit sa kanya at hindi marunong makisama. Ang mga taong tulad nila ay umaasa lang sa impluwensya ng kanilang mga pamilya. Para lang mapansin ni Gu Chingon. Pero iba ako. Ayon sa impormasyong nalaman niya mula kay Zhang Yuyao, para sa araw na ito, si Gu Chingon ay pumunta sa party na hindi naman niya talaga balak puntahan. Pero kahit na ganoon, pangalawang beses pa lang naming pagkikita ito. At saka, kanina noong magkakasama na ang grupo, gumawa pa ng dahilan si Gu Chingon para isakay ako sa kotse niya. At siya pa ang naging driver ko. Huwag mo nang banggitin si Xiaoyan. Kahit sila Zhang Yuyao ay hindi pa nakakasakay sa kotseng minamaneho ni Gu Chingon. Anong pinagsasabi mo? Na nakuha ko siya. Naguguluhan akong lumingon para tingnan si Gu Chingon na di kalayuan. Tila naramdaman niya ang pagtingin ko. Kaya lumingon din siya para tumingin sa akin. Nagtama ang aming mga tingin. Nginitian ko siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay hinarap ko si Xiaoyan para magsalita. Bakit ko naman siya kailangang kunin? Hindi ba pwedeng siya ang may gustong makuha ako? Base sa reaksyon nila Zhang Yuyao, hindi naman ako sobrang manhid para hindi mapansin na may gusto sa akin si Gu Chingon. Kuya mo, ang lakas naman ng loob mo. Seryoso ka ba? Binibiro lang kita. Sa ngayon, wala akong planong magkaroon ng anumang relasyon sa atehan ninyo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nang makita niyang kalmado lang ang reaksyon ko, agad na medyo hindi napakali si Xiaoyan. Pwede naman kayong magkaroon. Nagtanong lang ako dahil curious ako. Wala akong ibang ibig sabihin. Mayroon na akong nagugustuhan. Siya yung kasama kong dumating kanina. Alam ko, huwag kang kabahan. Nakita kong balisa ang mukha niya. Agad ko siyang pinakalma. Kasabay nito, inisip ko kung ano ba talaga ang ginawa ni Gu Chingon para matakot ng ganito ang isang tao. Noong mga sandaling iyon, narinig ko ang pamilyar na mga yapak sa likuran ko. Mula sa pwesto ni Xiaoyan, kitang-kita kung sino ang dumarating. Pero nang sandaling mapatingin siya roon, agad siyang nagtago sa likod ko. Dumarating na sina Kuya Mo, Ate Han, at Ate Yuyao. Halos gusto na niyang isiksik ang buong katawan niya sa likod ko. Medyo natatawa si Zhang Yuyao. At nang makita ang reaksyon nilang lahat, nanatiling tahimik si Xiaoyan. Alam lang niya na hanggat narito ako, hindi siya masyadong papansinin ni Gu Chingon. Gaya nga ng inaasahan ko. Mula sa paglapit ni Gu Chingon hanggang sa paghinto niya, nakatuon lang sa akin ang mga mata niya. Hanggang sa sabay-sabay na natahimik silang apat. Saka lang sinulyapan ni Gu Chingon si Xiaoyan. Para kay Xiaoyan, ang sulyap na iyon ay parang hudyat para makatakas. Sa isang malaking hakbang, tumakbo na siya palayo. Dahil doon, napangisi ako. Tinitigan ko si Gu Chingon. Tinakat mo si Xiaoyan. Sino na ngayon ang makakasama kong magpalipas ng oras? Sinamantala ni Zhang Yuyao ang pagkakataon para magsalita. Si Ate Han ang sasama sayo. May duyan dyan sa malapit Mahilig si Ate Han sa duyan. Bakit hindi kayo magduyan doon? Kayo na ang baalang magdesisyon, ha? Titingnan ko lang kung handa na ang pagkain. Sa isang iglap lang, nawala na sa paningin ang dalawa.
Hindi naman nagmamadali si Gu Chingon. Tahimik lang siyang nakatayo sa tabi. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa akin. Nang makita niyang nakatulala ako sa tanawin, hindi niya ako inistorbo. Pagkalipas ng kalahating oras, tinawag na kami ni na Jiang Yuyaw para kumain. Saka lang ako natauhan, at sabay kaming lumapit ni Gu Chingon. Ang mga gulay sa asyenda ay doon mismo itinanim. Kahit ang mga manok, pato, at gansa ay bagong katay lang. Ang habol lang talaga ay ang pagiging sariwa. Nagdala pa talaga ang mga ito ng sarili nilang team ng mga chef. Pagkatapos kumain, dumating na ang gabi, lihim na nagkaintindihan ng iba, at iniwan nila ako kay Gu Chingon. Kaya ang convoy ng mga sasakyan ay pumasok sa sentro ng Gangcheng. Pagkatapos ay unti-unti silang naghiwa-hiwalay ng daan. Hanggang sa huli, tanging si Gu Chingon na lang ang natira sa kalsada. Paulit-ulit niyang binagalan ang takbo. Umaasang sana'y humaba pa ang daan. Mas humaba pa, sa huli, ako na ang bumigay sa antok. At inaantok na ipinikit ang mga mata ko. Saka lang niya binilisan ang pagpapatakbo. Nang makarating sa hotel, bumaba ng sasakyan si Gu Chingon. Kinuha niya ang paper bag na iniabot ng taong naghihintay sa may pinto. Nagpagawa ako ng isang basong Hawthorne juice para sa iyo. Pero kalahating baso lang ang inumin mo, ha? Baka sumakit ang tiyan mo kapag nasobrahan ka. Sige, salamat sa pag-aalala, binibining Go. Aakyat na ako, mag-message ka pag nakauwi ka na para alam kong safe ka. Pagkasabi ko niyan ay kumaway ako. Tumalikod ako at diretsong pumasok sa hotel. Hanggang sa tuluyan na akong nawala sa kanyang paningin. Saka lang tumalikod si Gu Chingon para sumakay sa kotse at umalis. Makalipas ang ilang araw, sa isang basement sa kung saang lugar sa Gangcheng. Mayroong sunod-sunod na paos at mahinang pagmamakaawang maririnig. Tinulak pabukas ang bakal na pinto sa pasukan ng basement. Ang taong naghihintay na roon ay iniabot ang matagal ng nakahandang guwantes. Ate Han, naitanong na po ng malinaw ang lahat ng dapat itanong. At naayos na rin po ang lahat ng bagay na nakuhanan nila ng litrato. Gaano karami ang nakuha nila? Agad namang iniabot ng assistant ang kanyang cellphone. Puro mga litrato lang po ni Mr. Shen sa kanyang mga pang-araw-araw na pag-alis. Medyo ligtas naman po ang hotel na tinutuluyan ng nasabing Ginoo. Kaya hindi pa po nakakapasok ang mga taong ito roon. Kinuha ni Gu Chingon ang cellphone. Isa-isa niyang nilaipat ang mga larawan. Nang makita niya ang nakangiti kong mukha sa litrato, hindi niya maiwasang mamula. Pero nang maisip niyang, ang mga litratong ito, ay nakuha ng mga taong ito sa maruming paraan. Sumimangot si Gu Chingon. Matyaga niyang binura ang mga litrato isa-isa, para masigurong wala nang magiging problema sa hinaharap. Sa kanya tinanong ang kanyang assistant kung sino ang may pakana nito. Si Liu Ruyan, ang panganay sa henerasyon ng mga apo ng pamilya Liu. Noong araw na pumunta si Mr. Shen sa bar para maglibang. Nagkataong nandoon din siya. Itong si Liu Ruyan ay mahilig sa magagandang mukha, at kitang-kita naman ang itsura ni Mr. Shen. Kaya normal lang na puntiryahin niya si Mr. Shen. Nagsimulang maglakad si Gu Chingon papunta sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Pagkatapos ay saka siya tumutol. Walang kinalaman ang itsura ni Shenmo dito. Nagutos siya na sundan at kunan ng litrato ng patago si Shenmo. Dahil isa siyang babero, pagdating sa kwarto, personal niyang ininteroga ulit ang ilang taong nakababad sa tubig. Matapos makumpirmang wala nang iba pang nakaligtaang impormasyon, tinanggal ni Gu Chingon ang kanyang guwantes at itinapon sa sahig. Hindi niya pinansin ang mga kaawa-awang sigaw sa likuran niya. Tumalikod si Gu Chingon at umalis. Ipadala mo ang mga ginawa nila kasama ang ebidensya. Ipaubaya mo na sa nakatataas ang lahat. Oo nga pala, humanap ka ng oras at sabihan mo ang matanda ng pamilya Leon na makipagkita sa akin. Yung taong hindi niya kayang kontrolin. Ako ang didisiplina para sa kanya. Kinabukasan, matagal akong nagmukmak sa ilalim ng kumot ko. Pero hindi ko pa rin maidilat ang mga mata ko. Hanggang sa tumawag si Shen Qingyu. Napilitan lang akong bumangon. Tulog ka pa, dapat tanghali na dyan sa bansa ngayon. Masyadong masarap ang tulog ko kagabi. Ayoko pang bumangon. Napansin ng mga tauhan ko sa Hong Kong na may sumusunod sa'yo nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kong matanggap ang balitang iyan, pinapaimbestigahan ko na agad kung sino sila. Pero nitong mga nakaraang araw, lahat ng mga taong sumusunod sa'yo ay biglang nawala. Ngayon lang, kakatanggap lang ng balita ng mga tauhan ko. May nagpadala raw sa kanila sa loob. Nang marinig ko iyon, napamulat ako bigla ng mata. Ate, hindi ba't mga tauhan mo ang may gawa niyan? Syempre hindi ako. Kung ako iyon, sasabihin ko pa ba sa'yo? Napakunot noo ako sa narinig ko. Habang iniisip ko ang katotohanan, may ilang pamilyar na mukha ang pumasok sa isip ko. Naghintay siya sandali, pero hindi pa rin ako nagsasalita. Agad na may naramdaman si Shen Qingyu. Kaya diretsahan siyang nagtanong, alam mo kung sino? May hula ako. Magkakilala kami ni Gu Chingon at Jiang Yuyaw. Nitong mga nakaraang araw, kasama ko silang kumain. Pero kung sila ba ang may gawa nito, hindi ako sigurado. Bakit ka naman nila tutulungan? Dahil ba taga-pamilya Gu ka ng Jing? Nag-isip-isip ako, at may pagkamayabang na sinabing hindi ko alam. Baka dahil gusto akong ligawan ni Gu Chingon. Pero bakit si Gu Chingon? Hindi si Jiang Yuyaw. Pagkatapos ng isang nakakailang na katahimikan, seryosong pinag-isipan ito ni Shen Qingyu. Naisip din niyang hindi nga iyon imposible. Sa pagkakataong ito, ako naman ang natahimik.
Pagkalipas ng ilang sandali, saka lang ako nagsalita. Siguro dahil mas gwapo si Go Chingon kaysa kay Jiang Yuyao. Yang si Gu Chen, komplikado ang mga pamamaraan niya. At siya rin ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Go. Hindi siya basta-basta kayang banggay ng ordinaryong tao. Sigurado ka bang gusto mong makisalamuha sa kanya? Paano naman si Xiao Jiajia? Talaga bang nakamove on ka na sa kanya? Ang nasa isip ni Shen Qingyu. Sa ugali ko, hindi ko dapat ganon kabilis makalimutan si Xiao Jiajia. Kung hindi ko na sana kailangang umalis ng Jing City para pumunta sa Port City. Ang dahilan kung bakit ko to ginawa ay para lang umiwas. Umiwas hanggang sa tuluyan ko nang makalimutan ang nararamdaman ko para kay Xiao Jiajia. Para hindi ako bumigay at bumalik kapag nagpakita siya ng kahinaan. Pero hindi dapat gamitin ng ibang tao para dito. O ang isa pang relasyon para lang makamit ang layunin. Agad kong nagets ang iniisip ni Shen Qingyu. Kaya naman umirap agad ako. Ate, nakipaghiwalay ako. Hindi ako nabiyuda. At saka, dahil si Xiao Jiajia naman ang may ginawang masama sa akin. Bakit pa ako malulungkot na nawala siya? At saktan pa ang isang inosenteng tao para lang sa kanya. Sa pagpapalaki sa akin, hindi ako tinuruang maghabol sa isang babaeng manloloko. At hindi siya makalimutan. Ang pag-alis ko sa Jing City ay dahil gusto ko lang talagang lumabas at magliwaliw. Kung kailangan talagang iugnay kay Xiao Jiajia, iyon ay dahil ayaw ko siyang bigyan ng pagkakataong kulitin at inisin ako. Naiintindihan mo ba kung ganun? Nang marinig iyon, dapat sana ay nakahinga na ng maluwag si Shen Qingyu. Dahil hindi ako magsisinungaling sa kanila. Pero nang maisip niya si Gu Chingon na nakakasama ko, bumalik na naman ang kaba niya. Kasi naman, kumpara kay Xiao Jiajia, masyadong delikado si Gu Chingon. Matapos kong pakalmayin ulit ang nag-aalala kong ate, nagdahilan akong nagugutom na ako at kailangang maghanap ng makakain. At ibinaba ko ang tawag. Pagkatapos, binuksan ko ang chat namin ni Jiang Yuyao. Tinanong ko siya tungkol sa pagsunod sa akin. Pero ang sabi niya, hindi niya rin daw alam. Tapos, bigla na lang siyang tumawag. Hindi ako, pero sa tingin ko si Ate Han. O kahit hindi man si Ate Han, matutulungan kanyang alamin yan ng malinaw. Bakit hindi mo subukang tanungin? Ganito kasi yan, medyo abala yata si Ate Han ngayon. Baka wala siyang oras na mag-reply sa'yo. Sakto, pupuntahan ko siya. Ako na lang ang maghahatid sa iyo doon. Pakatwiran ba ang sinabing iyon? Kung abala naman pala si Gu Chingon, bakit may oras pa siyang pansinin ako? Iyon ang naisip ko, kaya direkta ko na lang itinanong. Kung abala naman pala si Gu Chingon, bakit may oras pa siyang pansinin ako? Nang marinig iyon, napahampas sa noo si Jiang Yuyao. At alang inang nagpaliwanag, halatang halata na ang ipinapahiwatig nito. Kahit gaano pa kaabala si Ate Han, may oras pa rin siyang makipagkita sa iyo. Pupunta ka ba? Pumunta ka na, sige na. Pero nagkunwari akong hindi ko naintindihan. Sige, pero hindi ko alam ang daan. Ay send mo na lang muna sa akin ang address. Hindi mo na kailangang mag-abala. Ako na ang susando sa iyo. Pagkasabi niya yun, ibinaba na niya ang tawag. Pagkalipas ng kalahating oras, pumasok ang kotse ni Jiang Yuyao sa lumang bahay ng mga Go. Nang may park na ang sasakyan, may kalayuan pa ang kailangan naming lakarin. Habang naglalakad, ilang beses kong naamoy ang pamilyar na amoy ng sandalwood. Naglakad kaming dalawa hanggang sa harap ng bilya. Nakita namin ang isang matandang lalaki na bahagyang nakayuko habang nakatayo sa may pinto. Sa tabi niya ay may isang babaeng nakaluhod. Napadaan ang tingin ko sa kanilang dalawa. Kahit na may pagtataka sa aking isipan, wala akong balak na alamin pa kung ano ang nangyayari. Samantala, huminto si Jiang Yuyao sa harap ng matanda. Bahagya siyang yumuko at tumango. At magalang na bumati ng tandang Liu. Ah, ikaw pala, Yuyao. Naparito ka ba para hanapin si Gu Chingon? Opo, may sadya po ako kay Ate Han. Kung ganoon po, mauuna na po ako sa loob. Pilit na ngumiti si tandang Liu. Sumagot lang ng basta-basta si Jiang Yuyao. Habang napapadaan ang tingin niya sa maputlang mukha ni tandang Liu. At sa noon nitong butil-butil ang pawis. Tumango si tandang Liu at sa gilid ng kanyang paningin. Nakita niya akong nakatayo sa tabi ni Jiang Yuyao. Medyo nakakagulat. Sino kayang young master ito? Para dalhin ni Jiang Yuyao para makita ni Gu Chingon. Mukhang hindi rin simple ang pagkatao niya. Pinag-iisipan niya ang pagkatao ko. Pero hindi niya napansin ang apong nakaluhod sa tabi niya. Nang makita nito ang mukha ko, nanigas ang ekspresyon niya. Ngayon, sa wakas ay nalaman na ni Liu Ruyan kung bakit biglang kumilos si Gu Chingon laban sa pamilya Liu. Hindi ba't isang beses pa lang sila nagkita ni Gu Chingon? Nagustuhan kaya siya ni Jiang Yuyao? O baka naman si Gu Chingon ang may gusto sa kanya? Patay na, inaagawan ko pala ng lalaki si Gu Chingon. Pero wala pa naman akong ginagawa. Nagpakuha lang ako ng ilang litrato. Gusto ko lang naman siyang makilala. Habang lalong nag-iisip si Liu Ruyan, lalo siyang namumutla. Tahimik siyang napalunok. Pagkatapos ay marahan niyang hinayla ang dulo ng damit ni Lolo Liu. Lolo. Sa tingin ko, alam ko na kung bakit kumilos si Gu Chingon laban sa ating pamilya. Maghintay ka lang saglit, iaanunsyo ko lang ang pagdating mo. Sa kabilang banda, dinala ako ni Jiang Yuyao sa may pasukan ng sala. At sinabihan akong maghintay sandali, iaanunsyo lang daw niya ang pagdating ko. Pagpasok sa sala, bumati siya sa mga bigating taong nakaupo doon. Saka siya lumapit kay Gu Chingon. Hininaan niya ang boses para magpaalala. Gusto kang makita ni Shen kaya dinala ko na siya rito.
Nasa may pasukan lang siya. Gusto mo ba siyang makita? Noong una, hindi gaanong pinansin ni Go Chingon ang pagdating ni Jang Yuyaw. Ngunit nang marinig ito ni Go Chingon na nakayuko at tumitingin sa mga dokumento, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay lumagpas sa sala at napunta sa jade screen na nasa pasukan. Pagkatapos, inabot niya ang mga dokumento sa kanyang assistant. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Maaari na kayong umalis. Sa pamilya Go, salita ni Go Chingon ang batas. Kahit ano pa man ang pinag-uusapan sa pagtitipon na ito, naresolba na ba ang problema? Basta't sinabi ni Go Chingon na maghiwa-hiwalay na. Walang sino mang nangahas na magtagal pa. Ang mga tao sa sala ay sunod-sunod na lumabas. Pinanatili ko ang isang formal na ngiti. Iiwas na sana ako, ngunit ang figure ni Go Chingon ang unang lumitaw sa aking paningin. Pagkatapos ay huminto siya, 2 hakbang ang layo sa akin. Pinipigilan ng kagustuhang lumapit, Mr. Shen. Pasensya na kung pinaghintay kita. Umiling ako, habang nararamdaman ng ibang mga tao. At ang paminsan-minsang mapanuring tingin na dumadapo sa akin. Kalmado akong nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Go Chingon. Hindi naman ako gaanong naghintay. Naparito ako. Dahil may gusto akong itanong sa inyo. Sumenya si Go Chingon na pumasok ako. Humakbang ako palapit, hanggang sa malampasan ko si Go Chingon at makapasok sa sala, nang makitang nahuhuli pa sa akin si Go Chingon. Sa grupo ng mga taong paalis na, may isang hindi napigilan ng kuryosidad. Pabulong siyang nagtanong. Sino yan? Hindi ko kilala, mga bagay na walang kinalaman sa tungkulin mo. Huwag mo nang masyadong usisain. Nagtataka lang ako. Sige na, Terran at umalis. Gusto pa sanang mga tuwiran ng taong nagtanong. Ngunit nang damapo sa kanya ang matatalim na tingin mula sa paligid. Ang tanging naisip na lang niya ay umalis kaagad. Mabilis na nag-alisan ang grupo ng mga tao sa may pasukan. Sa malawak na sala, kami na lang ni Go Chingon ang naiwan. Kasama si Jang Yuyaw na kanina pa nakaupo sa gilid. Nang makitang nasa likuran ko pa si Go Chingon, sinulyapan siya ni Jang Yuyaw nang may mapanuksong ngiti. Pagkasabi niyon, humikab siya at tamad na naglakad palabas. Inaantok pa ako, babalik na ako para matulog ulit. Pagkaalis ni Jang Yuyaw, humarap si Go Chingon at naglakad patungo sa kabilang pinto. Sumunod ka sa akin, ang sala ay para lang sa mga tagalabas. Dadalhin kita sa tea room. Nandito lang ako para kumpirmahin ang isang bagay sa'yo. Huwag ka nang mag-abala, plano kong magtanong lang ng malinaw tapos aalis na. Pero mukhang iniisip ni Go Chingon na wala siyang planong paalisin ako kagad, gaya ng inaasahan. Sa sumunod na sandali, narinig ko na ang dahilan ni Go Chingon. Hindi ito abala, hayaan mo akong asikasuhin ng maayos ang aking mahalagang bisita. Walang nagsalita sa aming paglalakad. Nang madaanan namin ang isang maliit na hardin, at pumasok sa tea room sa gilid. Sinenyasan ako ni Go Chingon na pumasok. Sa kanya ako tinanong kung anong tsaa ang gusto ko. Sumagot ako ng kahit ano, at umupo ako sa tapat ni Go Chingon. Pinanood ko ang sanay niyang mga galaw habang pinapainit ang tasa at nilalagyan ito ng tsaa. Alam ko na hindi na bago sa kanya ang ganitong gawain. At ang porselanang tasa na may asul at puting disenyo sa kanyang mga daliri, na umiikot at gumugulong, ay isa na namang magandang tanawin. Habang pinapanood ko ang eksenang ito, nawala ang pagmamadali ko. Ipinatong ko ang baba ko sa aking kamay at interesadong pinanood siya. Habang dahan-dahan niyang inihahanda ang tsaa. At sa huli, ninamnam ko ang resulta. Nang makita niyang nagustuhan ko, ngumiti si Go Chingon. Nang maubos ko ang laman ng tasa ko, muli niya itong nilagyan para sa akin. Ano pala ang kailangan mo sa akin? Gusto kong itanong, kung ikaw ba ang nag-asikaso sa mga taong sumusunod sa akin? Siyempre, nagtatanong lang naman ako, dahil sa mga taong kilala ko dito sa Port City, na malapit sa akin at may kakayahang gawin iyon. Ikaw at si Jang Yuyaw lang ang naiisip ko. Natanong ko na si Jang Yuyaw. Sinabi niyang hindi raw siya. Kaya ako napunta rito para tanungin ka. Ako nga, kanina noong papasok ka, nakita mo ba yung taong nakaluhod sa may pinto? Siya ang nagutos sa mga tao na sundan ka at kunan ka ng litrato ng palihim. Huwag kang mag-alala, pinakulong ko na silang lahat. Nang mapansin niyang naging kakaiba ang reaksyon ko sa mga salitang kinunan ng palihim. Idinagdag pa ni Go Chingon. Itong mga litrato mo sa araw-araw na lakad mo. Inayos ko ng lahat, huwag kang mag-alala. Nagpasalamat muna ako, pero alam kong kulang ang pasasalamat ko. Kaya ibinigay ko rin ang aking pangako. Kung may kailangan kang tulong mula sa akin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Umango si Go Chingon bilang pagsang-ayon. At pagkatapos, lumabas na ang tunay niyang motibo. Nakapanghalian ka na ba? Hindi pa. Sa totoo lang, 1.5 oras pa lang ang nakalipas. Mula nang magising ako, sakto, kaluluto lang ng pagkain dito sa bahay. Tara na, Mr. Shen. Ang mga salitang Mr. Shen ay tila ninamnam ng babae ang pagkakabigkas. May dalang kahulugan na hindi maipaliwanag. Tumunod ako sa mga hakbang niya. Hindi ko na malayang napahawak ako sa nagiinit kong tenga. Sa totoo lang, pwede mo akong tawagin sa pangalan ko o Xiaomo. Ganyan ang tawag sa akin ng pamilya at mga kaibigan ko. Nang marinig iyon, napahinto sa paglakad si Go Chingon. At tuluyan na siyang huminto. At tumitig ng diretso sa akin. Kasunod noon ay bumanat na si Go Chingon. Tinawag niya akong Xiaomo. At hindi ko iyon kinaya.
Ang boses ni Gu Chingon na may halong pagkahumaling. Direkta akong pinatumba nito, nang maglakad na ulit siya paabante. Saka ko lang marahang hinaplos ang mabilis na tumitibok kong puso at naglakad papuntang dining area. May 4 o 5 putahe nang nakahain sa mesa. Hindi kami gaanong nag-usap habang kumakain. Pero halata sa ekspresyon ko na talagang nasiyahan ako sa pagkain. Nang kunin ni Tita Lee ang mga pinagkainan, pinuri pa niya ako ng personal. Ang batang ito, ang lakas talagang kumain. Salamat po, Tita Lee. Napakasarap po, kasing sarap ng luto ng nanay ko. Sa susunod na pagpunta mo, sabihan mo lang si Chingon ng maaga. Kung anong mga putahe ang gusto mong kainin, sabihin mo na lang kay Chingon. At ipagluluto kita. Tita Lee, maraming salamat po. Masunuryang tumango si Shenmo. At muling nagpasalamat ng may matamis na ngiti. Pero nang makaalis na si Tita Lee na masaya at kontento, bigla namang nagsalita si Gu Chingon. Xiaomo, napag-isipan mo na ba kung kailan ang susunod? Nang marinig iyon, gulat akong napatingala. At nasalubong ang mapanuksong ngiti ni Gu Chingon. Bakit? Ang atat mo naman yata. Natatakot lang akong ma-disappoint sa'yo si Tita Lee. Kung madi-disappoint man si Tita Lee, hindi iyon nakasalalay sa akin. Kundi sa'yo, kung iimbitahan ako ni Boss Gu, pupunta ako. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, nagningning ang mga mata ni Gu Chingon. At nag-aalangan siyang nagtanong, kung ganun, araw-araw kang pumunta. Tinaasan ko siya ng kilay at saka umiling para magalang na tumanggi. Binaliwala ko ang dismayadong ekspresyon ng isang tao dyan. Nagpunas ako ng bibig. Busog na ako. Salamat sa treat, Boss Gu. Mauuna na ako. Palem, Boss Gu. Pero kahit nagsabi rin ng palem si Gu Chingon, kusa namang sumunod ang katawan niya sa akin. Gusto niya akong ihatid pa uwi. Hindi ka ba abala? Magtataksi na lang ako. Hamarang siya sa harapan ko. Nahihiyang yumuko ng bahagya. Abala nga, pero gusto kitang ihatid. Kapag hindi ako nagpakitang gilas, at tinanggihan na naman, sobrang nakakahiya yun para sa akin. Nang marinig iyon, pilit akong napangiti at binigyan siya ng thumbs up. Ang thoughtful naman ni Boss Gu. Kung ganoon, galingan mo. Sa buong biyahe ko pa uwi, pinag-iisipan ni Gu Chingon ang problemang ito. Magsikap. Paano ako magsisikap? Paano ba ako magsisikap? Para pumayag si Shenmo na kumain dito araw-araw. O kung hihiling pa ako ng higit, na makasama ko siya sa tabi ko araw-araw, bawat oras, bawat minuto. Pagbalik niya sa lumang bahay ng pamilya Gu, nakita niya si Tita Lee na dapat ay nagpapahinga na nakaupo pa rin sa sofa. Tita Lee, bakit hindi ka pa po nagpapahinga? Tumayo si Tita Lee, at buong pagmamahal na tiningnan si Gu Chingon. Hinihintay ka, yung binatang kasama mo kanina, siya ba ang napupusuan mo? Nang marinig ang mga salitang iyon, lamambat ang ekspresyon ni Gu Chingon. Tumango siya, siya, gusto ka ba niya? Hay, sa ugali mo ba namang yan? Mula pagkabata, walang lalaking nagkakagusto sa'yo. Chingon, ngayong may gusto ka na, dapat alagaan mo siyang mabuti. Sa araw na pumunta siya rito para mamamanhikan, tandaan mo, dalhin mo yung mga bagay na iniwan ng mama mo para sa magiging manugang niya. Tita Lee, nang makitang palayo na ng palayo ang sinasabi ni Tita Lee, agad siyang pinutol ni Gu Chingon. Tita Lee, hindi ko pa nga po alam kung magugustuhan niya ako. Masyado pa pong maaga para pag-usapan ang mga yan. Pagkasabi niya yun, biglang gumuho ang lahat ng pantasya sa isip ni Tita Lee. Tiningnan niya si Gu Chingon nang may pagkadismaya. Ang hina mo naman, nandito lang siya sa Hong Kong para magbakasyon. Maaaring umalis na rin siya di magtatagal. Ano naman ngayon, kung hindi siya gagawa ng paraan? Bakit hindi ikaw ang gumawa ng paraan? Ligawan mo, pagsikapan mong makuha, kapag naging kayo na, pwede mo siyang kumbinsihin na dito na sa Hong Kong tumira. Hindi naman po ganoon iyon. Hinilat ni Gu Chingon ang kanyang sentido. May sinabi na rin katulad niyan si Zhang Yuyao dati. Para bang inaakala na lang ng lahat, kapag naging tayo na, dapat kong isakripisyo ang dati kong buhay para manatili sa Port City. Pero hindi iyon patas para sa akin. Wala sa atin ang pag-aari ng isa't isa. Malaya tayong mga tao na pwedeng pumunta kahit saan. Tita Lee, si Shenmo ay malaya. Kung saan niya gustong manatili, doon siya. Paano kung sa hinaharap, ayaw na niyang manatili sa Port City? Kumunat ang noon ni Tita Lee. Medyo nagulat, si Gu Chingon na palaging hindi nangangatwiran, ay tila nag-iba ng ugali kapag tungkol na sa akin. Halos hindi nagatubili si Gu Chingon. Kung nasaan man siya, pupuntahan ko siya roon. Kung ganoon, sikapin mong magustuhan kanya kaagad. Kung hindi, kahit puntahan mo pa siya, hindi pa sigurado kung haharapin ka niya. Walang loika pagdating sa pag-ibig. Ngayong nagustuhan mo na siya, huwag mo nang isipin ang kasarian. Ituloy mo lang ng buong tapang. Pinilit ni Gu Chingon na magpakatatag. Habang iniisip niya na kagagaling ko lang sa isang hiwalayan. Mas mabuting dahan-dahanin lang ang ligawan ng taong gusto niya. Para kay Gu Chingon, mula nang isilang siya, ang pinakamahirap na bagay na kinaharap niya. Kinabukasan, bumalik ako sa hotel dala ang pagkaing ipinabalot. Pagkarating ko mismo sa pinto ng kwarto, nakita kong bukas na bukas ang pinto ng kwarto ko. At sa labas ng pinto ay may ilang estrangherong nakapalibot. May mga lalaki at babae. Pero wala akong kilala sa kanila. Sa mga oras na iyon, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa loob ng kwarto. Bilisan ninyo, linisin ninyo ang loob. Ang kaibigan ko ay Papa.
Rating na, pero hindi ako lumapit. Sa halip, tinawagan ko si Shen Qingyu sa telepono. Marami sila at dehado ako. Hindi ako ganoon katanga para harapin silang mag-isa. Matapos makuha ang kumpirmasyon mula kay Shen Qingyu, ibinaba ko ang tawag at aalis na sana. Sa sandaling iyon, ang waiter na lumabas mula sa kwarto, ay agad akong nakita. Tuwang-tuwang sinabi niya, Mr. Shen. Nakabalik ka na pala, dahil sa sinabi niyang iyon, ang mga tao sa loob at labas ng silid, ang kanilang mga tingin, ay biglang napunta sa akin na akmang aalis na. Sa sandaling iyon, hindi ako tumigil. Sa halip, binilisan ko pa ang aking mga hakbang. Ngunit halatang wala siyang balak na hayaan akong umalis. Ang ilang mga lalaking nagbabantay sa labas ng pinto ay mabilis na tumakbo para harangin ako. Kasabay nito, dahan-daang lumabas ang lalaki mula sa kwarto. Matapos akong suriin mula ulo hanggang paa, tumawa siya, bakit ka tumatakbo? Gagamitin ko ang kwartong ito. Dalhin mo ang mga basura mo at lumayas ka. Ang kwartong ito ang may pinakamagandang lokasyon sa hotel. Madalas itong gamitin ni Lin Luoxuan para sa kanyang mga bisita. Dati, iilan lang ang may kakayahang manatili ng matagal sa kwartong ito. Kaya madalas itong bakante. Ngunit para kay Lin Luoxuan, ayos lang kahit may nakatira rito. Isang hamak na tao lang naman na may kaunting pera. Sa Hong Kong, kahit tagabuhat ng sapatos niya ay hindi kabagay. Nang marinig iyon, napatawa rin ako. Habang tinitingnan ng relos na hawak niya, mas lalo pa akong napangisi ng may pang-iinsulto. Kung ganoon, bakit mo hawak ang basura ko? Hindi niya inasahan na ganito ako kawalang galang magsalita. Natigilan si Lin Luoxuan. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Hindi makaintindi ng salita ng tao. Ayos lang, ipapaliwanag ko sa iyo. Iyang nasa kamay mo. Iyang Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph. Ang Ref 1518. Isang taon na ang nakalipas sa isang auction ng mga celebrity sa France. Naibenta sa halagang 350 milyon. At ang nakabili nito ay isang negosyanteng mula sa China. Ang apelyido niya ay Shen. Sa sandaling iyon, kahit hindi nila alam kung totoo o hindi ang sinasabi ko. Ngunit si Lin Luoxuan, habang nakikinig, sa presyo ng relo, ang unang pumasok sa isip niya, ay hindi pag-iingat o takot, kundi kasakiman. 350 milyon ang halaga. Hindi nakapagtataka na nagustuhan ko agad ito sa unang tingin. Itinaas niya ang kamay at tiningnan ng relo. Habang umiikot ang mga iniisip sa kanyang utak, mabilis siyang nakapagdesisyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero sa simula pa lang, akin na ang relong ito. Itapon niyo palabas ang isang to kasama ang mga basura niya. Sa Port City, siya ang nasusunod. Ngayong nasa kanya na ang relo. Pag-aari na niya iyon, ni Lin Luoxuan. Kahit sino pa ang magtanong. Pinapako ang sandatang nakatago sa aking bulsa. Habang nag-iisip kung paano makakatakas. Ngunit bago pa man ako makakilos, ang pinto ng elevator sa likuran namin ay bumukas kasabay ng isang tunog. Sa sumunod na sandali, isang matangkad na babae, kasama ang mahigit 10 bodyguard, ang mabilis na lumabas. Lumingon ako para sumulyap. Agad kong nakilala kung sino siya. Si Lin Luowei, ang namamahala sa branch ng Shen family sa Port City. At kinatawan din ni Shen Qingyu sa Port City. Ate Luowei, nandito ako. Nang makita ang lalaking tulad sa litrato, isang napakagwapong binata, muling namangha si Lin Luowei. Mabilis siyang tumakbo sa tabi ko. Walang sabi-sabing sinuri ako mula ulo hanggang paa. Nang masigurong hindi ako nasaktan, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Samantala, si Lin Luoxuan, mula nang dumating si Lin Luowei, ang tingin niya ay nakapako na sa kanya. Ngunit nang makita niyang sa unang sandali pa lang ng pagdating ni Lin Luowei, ay ang pag-alala sa akin. Biglang sumama ang kanyang mukha. Lin Luowei, bakit ka nandito? Anong relasyon mo sa kanya? Sa sandaling iyon, nang marinig ang boses, saka lang lumingon si Lin Luowei. Pero hindi niya inasahan, na ang panganib na hinarap ko ay may kinalaman pala kay Lin Luoxuan. Ikaw pala, ano naman kung ako nga? Isa ka lang namang anak na itinakwil ng pamilyang Lin. HMP, huwag mong isipin na may mababago ka sa pagdating mo rito. Lin Luowei, sasabihin ko sa'yo, kahit ikaw pa o ang taong to, sa isang salita ko lang, kailangan yung lahat umalis ng nakayuko. Sa totoo lang, matagal-tagal na rin hindi nagkikita sina Lin Luowei at Lin Luoxuan. Pero gaano man katagal ang lumipas, itong kapatid niya sa ama, ay tanga pa rin na halos makadilim ng kanyang paningin. Kaya lumapit siya sa harap ni Lin Luoxuan. Habang nakatingin ito ng gulat, itinaas niya ang kanyang kamay. At pagkatapos ay malakas itong ibinagsak. Isang malakas na sampal. Tumabingi ang mukha ni Lin Luoxuan sa isang tabi. At mabilis itong namula at namaga. Iwinagayway ni Lin Luowei. Ang kamay niyang namanhid dahil sa sobrang lakas ng pagkakasampal. Ang sampal na to ay paunang interes pa lang. Lin Luoxuan, hindi kahit sino ay pwede mong kalabanin. Pagkatapos niyang magsalita, doon lang napagtanto ni Lin Luoxuan na nasampal siya. Nang makita ito, hinawakan niya ang kanyang mukha at sumigaw na parang baliw. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na saktan ako? Lagot ka sa akin. Gayunpaman, si Lin Luowei ay mahinahon lamang na pinanood si Lin Luoxuan na sumusugod, na pinigilan ng mga bodyguard na dala niya. Ate Luowei,
Baka pwedeng umusag ka muna ng konti. Biglang pinutol ng boses ko ang kanilang pagtatalo. Nang lumingon si Lin Luowei, sa kanya lang nakita na hawak ko ang cellphone ko at nagbe-video. Nakita rin ni Lin Luoshuan ang ginagawa ko. At bigla niyang itinago ang kanyang mga kamay sa likod. Tama na, hindi mo na kailangang itago yan. Na-record ko na. At saka, na-record ko ang mukha ng bawat isa sa inyo. Pagkasabi ko yun, yumuko ako at sinend ang video kay Shen Qingyu. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ko ang pagre-record. Ituloy mo lang ang pagmamaneho pabalik. Hindi lang ang relong iyon ang nag-iisang mamahaling bagay sa kwarto ko. Napakaraming bagay dito na may kaparehong halaga. Kapag may nawala o nasira kahit isa lang, kailangan mo yang bayaran lahat. Kanina, kulang ako sa tao. Naging sunod sa Niren muna ako hanggat kaya ko. Pero ngayon, nilagpasan ko si Lin Luoshuan at pumasok sa sarili kong kwarto. Kahit na inihanda ko na ang sarili ko. Pero nang makita ko ang mga gamit ko, na nagkalat at gulong-gulo sa sahig, may mga pira-piraso pa ng isang jade bracelet. Sumikip ang dibdib ko sa sakit. Imperial green glass type jaded pa naman to. Ipinagpatuloy ko ang pag-record ng video gamit ang phone ko. Hanggang sa makumpirma kong itong bracelet lang ang nasira, doon lang ako medyo nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, tiningnan ko ang mga taong dinala ni Lin Luowei. Pati na rin si Lin Luoshuan na nakaharang sa pinto. Ikaw ang malilintikan dito. Hindi rin may pinta ang mukha ni Lin Luowei. Hindi niya inakala na ganito katanga si Lin Luoshuan. Shen Mo, marami bang nasirang gamit? Marami-rami rin. Siguro mga ilang daang milyon. Nang marinig ang halaga, napanganga sa gulat si Lin Luowei. Samantala, natigilan muna si Lin Luoshuan. At pagkatapos ay nagsisigaw. Anong pinagsasabi mo? Imposible, na magkaroon ka ng ganon karaming mamahaling gamit. Kahit iyon ang sinabi niya, hindi mapakali ang kalooban ni Lin Luoshuan. Pero sa pagkakataong ito, ni hindi ko man lang siya sinulyapan. Sa halip, tumalikod ako at umupo sa sofa sa loob. Hintayin mong dumating ang mga mamang pulis. Sa kakasakin sumigaw. Anong ibig mong sabihin? Tumawag ka ng pulis. Nang marinig yun ni Lin Luoshuan, akma siyang susugod papasok ng kwarto. Pero pinigilan siya ng mga bodyguard ni Lin Luowei. Lin Luowei, sabihan mo yang mga tao mo na bitawan ako. Mas mabuti kung hindi ka nagagawa ulit ng katangahan. Pinagbabantaan mo ko. Sinasabi ko sa inyo, dito sa Gangcheng, hindi porket tumawag ka ng pulis, may mangyayari na. Hoy, Shen, kahit naalaga ka pa ng kung sino, kailangan mo pa rin yumuko sa akin. Nang marinig iyon, binigyan ko siya ng matalim na tingin. Kalmado akong sumagot ng "Oh." May gusto pa sana siyang sabihin. Pero nakita niya akong sumagot ng tawag at lumayo. Hindi ko man lang siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Sinubukan kong sumagot ng hello. Nang marinig niya ang medyo normal kong boses, agad nagaman ang loob ni Gu Qingan sa kabilang linya. Padating na ang mga parrot. Malapit na rin ako. Huwag kang mag-alala. Hindi na mahalaga sa akin kung paano nalaman ni Gu Qingan na may nangyari sa akin dito. Ang alam ko lang, pagkatapos mangyari ang insidente, papunta na siya kaagad. Sa pag-iisip nito, gaman ng husto ang pakiramdam ko. Malapit na ako. Grabe ka naman mag-alala sa akin. Syempre naman, ikaw lang ang nag-iisa kong VIP. Kung hindi ikaw ang aalagaan ko, sino pa? Ako lang. Oo, ikaw lang. Natahimik sandali si Gu Qingan sa kabilang linya. Pagkatapos ay buong determinasyon siyang sumagot. Paano sa hinaharap? Ikaw pa rin, kahit sa hinaharap. Huminto si Gu Qingan sa harap ng hotel. Tumingala siya sa gusaling nasa harapan niya. Huminga siya ng malalim. May halaga lang ang hinaharap kung kasama kita. Shen Mo, nandito na ako. Nang marinig ko yun, hindi ko mapigil ang kiligin. Pagkatapos, napatingin ako sa numero sa phone ko at napatawa. Sige, hihintayin kita, ha? Gu Qingan. Sabay nito, nagwawala sa may pinto si Lin Luoshuan. Lin Luowei, bakit mo ba talaga siya tinutulungan ng ganito? Ano bang mapapala mo kung palalakihin mo pa ito? At kinakampihan mo pa ang isang tagalabas. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Papa? Walang emosyon ang mukha ni Lin Luowei. Hindi man lang siya natinag. Nang makita ito, namula sa galit ang mukha ni Lin Luoshuan. Direkta niyang inilabas ang kanyang cellphone at nagsimulang manakot. Tatawagan ko si Papa ngayon din. Ito ang pananakot na dating pinakakinatatakutan ni Lin Luowei. Pero ngayon, tinitigan niya lang ito habang binabantayan ang pinto ko. Mabilis na sinagot ang tawag ni Lin Luoshuan. Si ate at isang lalaki, inaaway po ako. Sa kabilang linya, seryoso ang mukha ng ama nila. Sinong walang hiya yan? Pakausap mo sa akin. Wala man lang ni isang tanong. Dahil lang nagsumbong si Lin Luoshuan. Agad nang inisip ng kanilang ama na si Lin Luowei ang may kasalanan. Nang marinig ito, mayabang na mumisi si Lin Luoshuan kay Lin Luowei. Pagkasabi niyon, binuksan niya ang speakerphone. At iniabot ang cellphone sa kanya. Pinapakausap ka ni Papa. Napayuko si Lin Luowei habang tinitingnan ang cellphone sa harap niya. Kahit na alam niyang tinalikuran na siya ng pamilyang Lin. Sa pagkarinig pa lang sa boses ng kanyang ama, may kirot pa rin siyang naramdaman. Habang nag-aalangan siyang abutin ito, bigla kong kinuha ang cellphone. Hoy, tanda, sino ka ba? Nang makarinig ng boses na hindi pamilyar. Kumunat ang noo ng ama nila, at naiinis na nagutos. At sino ka naman? Bilisan mo, ipakausap mo na si Lin Luowei. At bakit naman ako susunod sa'yo?
Hindi ka ba nakakaintindi? Abat nagtatanong ka pa kung bakit? Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong tanungin ako niyan. Kung sino ako sa akala ko. Kung ganoon, lagot ka na sakin. Mula ngayon, ako na ang dapat mong ituring na pinagkakautangan ng pamilya Linyo. Sa narinig, natigilan ng kanilang ama. Bigla siyang kinabahan. Wala akong obligasyong sagutin ka. Kaya agad kong ibinaba ang tawag. Tapos ay ibinato ko ang cellphone kay Lin Luo Xuan. Pinanood ko siyang natatarantang seluhin ito. Tinaasan ko siya ng kilay at napangisi. Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator. Ito ang naabutan niyang itsura ko. Ang dibdib niya ay para bang may kung anong malakas na tumama. Mariin siyang nakatitig sa akin. Walang kahit ano sa isip niya. Dala ng instinct, unti-unti siyang lumapit sa akin. Hanggang sa mapansin ko siya. Sa sandaling iyon, lalo pang lumawak ang ngiti sa aking mukha. Kinawayan ko pa nga siya. Ang kilos na iyon ay parang isang amo na tinatawag ang alaga niyang tuta. Pero ang nakapagtataka, hindi ito ininda ni Gu Chingon. Sa halip, mas binilisan pa niya ang paglakad. Ang lahat ng naruroon, tanging kami lang ni Gu Chingon ang nakangiti. Habang ang lahat ng iba pa ay namutla ang mga mukha, diretso lang ang tingin ni Gu Chingon. At dumiretso sa tabi ko. Ano ang gusto mong maging resulta ng pangyayaring ito? Magbayad sila at humingi ng tawad. Pero hindi mo kailangang kumilos. Ako na ang bahala. Sige, ikaw ang masusunod. Ang banayad na ekspresyon ng babae. Ang naging dahilan para pagdudahan ni Lin Luowei ang kanyang mga mata. Hindi lang siya, maging si Lin Luo Xuan na simula pa noong dumating si Gu Chingon. Ay nanghina ang tuhod at halos hindi na makatayo. Ay nanlaki rin ang mga mata. Kung nalaman lang daw niya na may relasyon kami ni Gu Chingon. Kahit bigyan pa siya ng 10,000 tapang. Hindi niya ako magagawang galawin. Iyan ang iniisip ko. Nanginginig na inalis ni Lin Luo Xuan ang kanyang relo. At isinauli sa akin. Sinusubukang pakalmayan ang sitwasyon sa pagitan namin. MS, Shen, ang relo. Ibabalik ko na sayo. Tungkol naman sa nangyari ngayon. Sana ay palampasin mo na lang. Medyo mahirap na hindi yun pansinin. Baka hindi mo ako kilala, lalo na taga Port City ka. Alam ng lahat ng nakakakilala sa akin, na ako yung tipo ng taong pinakamatandain sa galit. Habang sinasabi to, kinuha ko ang relo mula sa kamay ni Lin Luo Xuan. Diring-diri ko itong hinawakan gamit lang ang 2 daliri at bahagyang inalog. At ibinato ko ito pabalik sa kamay ni Lin Luo Xuan. Saka, hindi ko tinatanggap ang mga bagay na marumi na. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na namutla ang mukha ni Lin Luo Xuan. Sinubukan niyang magpaliwanag, pero nang makita niya ang nanlalamig na tingin ni Gu Chingon, natakot siya at hindi na nang ahas pang magsalita. Hindi nagtagal, dumating na ang mga pulis. Diretso kong ibinigay ang video sa cellphone ko. Sa namumuno sa kanila, matapos nilang imbestigahan ang lugar, at suriin ang surveillance footage ng hotel. Saka nagutos ang hepe, Ginoong Lin. Pakisuyo, sumama po kayo sa amin, kasama ang mga tauhan ninyo. Namumutla ang mukha ni Lin Luo Xuan. Habang hawak ang cellphone, matagal siyang nag-atubili, bago tuluyang tinawagan ng kanyang ama, matapos makipagtulungan sa mga pulis. At kunan ng salaysay, umalis na kami ni Lin Luowei. Hindi na nag-alangan si Lin Luowei. Agad siyang ngumiti at nagsalita, Ginoong Shen. Ate Luowei, tulad ng ate ko, tawagin mo na lang akong Shen Mo. Shen Mo, saan mo balak tumuloy ngayon? Ang mga lugar tulad ng hotel, ay hindi rin gaanong ligtas. Ang sino mang may posisyon o impluwensya, ay laging may paraan para makialam doon. Yung bahay na sinabi ni ate na titirhan ko, handa na ba? Oo, naayos na. Kung ganoon, lilipat na lang ako agad doon. Sabi ko, sabay tingin kay Gu Chingon. May kailangan ka bang asikasuhin pagkatapos nito? Pero, hindi naman sa talagang walang gagawin si Gu Chingon. Naisip niya lang kasi na, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay samahan akong magayos. Samahan ka. Sa kabilang banda, si Lin Luowei. Iniwan niya ang kanyang mga kapartner sa negosyo para magmadaling pumunta rito. Ngayong nakita niyang kasama ko si Gu Chingon, nawala na ang mga pag-aalala niya. Pagkatapos magpaalam, nagmamadali na rin siyang umalis. Nang makaalis si Lin Shiwei, biglang may sinabi si Gu Chingon. Nagtatrabaho na ngayon si Lin Luowei para sa Rongsheng Group. Tumango ako, alam ko, at wala nang kasunod na sinabi. Nang makita niyang wala akong balak magpaliwanag, hindi na rin ito binanggit ni Gu Chingon. Sa halip, itinuro niya ang kotse. Tara na, tutulungan kitang magbuhat ng gamit. Ikaw mismo ang magbubuhat, may problema ba? Pero ikaw kaya ang tanyag na CEO Gu. Hindi ba parang masyado kang bigatin para tulungan akong magbuhat ng gamit? Makalipas ang 2 oras, Shengshi Jijing. Ito ang pinakamalaki at pinakamagarang subdivision ng mga villa sa Gangcheng. Nang sundan ko ang address na ipinadala sa akin ni Lin Shiwei. At mahanap ang bahay, saglit na natigilan si Gu Chingon. Ate, naayos na ba yung bahay na sinabi mong titirhan ko? Oo, naayos na. Kung ganun, lilipat na ako diretso. Sabi ko habang lumingon ako kay Gu Chingon. May lakad ka pa ba pagkatapos nito? Pero hindi naman sa wala talagang gagawin si Gu Chingon. Naisip niya lang kasi, na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang samahan akong magayos. Wala. Sa kabilang banda, si Lin Luowei. Iniwan pa niya ang kanyang mga business partner para lang magmadaling pumunta rito.
Ngayong nakita niyang kasama ko si Gu Chingon, wala na siyang inaalala. Pagkatapos magpaalam ay nagmamadali na rin siyang umalis. Nang makaalis si Lin Shiwei, biglang may sinabi si Gu Chingon. Nagtatrabaho na ngayon si Lin Luowei para sa Rongsheng Group. Tumango ako, alam ko, at doon na natapos ang usapan. Nang makita niyang wala akong balak magpaliwanag, hindi na rin ito binanggit pa ni Gu Chingon. Sa halip, itinuro niya ang kotse. Tara na, tulungan na kitang magbuhat ng gamit. Ikaw mismo ang gagawa niyan. May problema ba roon? Ikaw kaya si CEO Gu? Hindi ba't parang sinasayang mo lang ang talento mo kung tutulungan mo akong magbuhat ng gamit? Pagkalipas ng 2 oras, Shengshi Jijing, ito ang pinakamalaki at pinakamarangyang subdivision ng mga villa sa Port City. Nang sundan ko ang house number na ipinadala sa akin ni Lin Shiwei. At mahanap ko na ang bahay. Saglit na natigilan si Gu Chingon. Nang mapansin ko iyon, casual ko siyang tinanong, bakit, kung sasabihin kong sa akin ang katabing bahay, maniniwala ka ba? Talaga, ang galing naman ng tadhana. Kung ganoon, aasa ako sa pangangalaga mo, bago kong kapitbahay. Habang sinasabi iyon, inilahad ko ang aking kamay kay Gu Chingon. Mabilis ang naging reaksyon ni Gu Chingon. Agad siyang tumugon sa akin. Sana'y alagaan mo rin ako, Mr. Shen. Pagkatapos niyang magsalita, habang binibitawan ng kamay ko, lihim pa niyang hinaplos ang aking palad. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ni Lin Luoshuan, na kahit humingi na ng tulong ang ama niya sa mga koneksyon nito sa itaas, ay hindi pa rin siya makalabas. Bukod doon, matapos malaman ng abogado ang buong pangyayari, ang tanging solusyon na naisip niya ay ang pribadong pakikipag-areglo. Ngunit ang kondisyon ay kailangan ko munang pumayag. Matapos kong tanggihan, ang paulit-ulit na hiling ng abogado ng pamilya Lin na makipagkita. Nakatanggap ako ng tawag mula sa sarili kong abogado pagkalipas ng 3 araw. Pagdating ko sa lugar, halata nang naiinip ang grupo ng mga tao sa loob. Nakaupo lang sa silya ang ama ni Lin at hindi gumagalaw. Mayroon siyang mapanlibak na tingin. Hindi pa man ako nakakaupo ay minadali na niya ako. Sabihin mo na, magkano ang gusto mo para tigilan mo na ang anak ko. Nang marinig iyon, dumiretso muna ako sa pangunahing upuan sa gitna bago umupo. Pagkatapos ay dahan-daang tinapos ang isang tasa ng tsaa bago siya sagutin. 1 bilyon, Mr. Shen. Samandal ako, kinuha ko ang mga litratong iniabot ng abogado sa tabi ko, at inihagis sa harap ng ama ni Lin. Ang lakas ng putak mo. 1 bilyon nga hindi mo mailabas. Tapos magyayabang ka pa sa harap ko. Alam mo ba kung magkano ang relong ninakaw ng anak mo? Alam mo ba kung magkano ang jade bracelet na sinira niya? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga gamit kong nawala? Ang 1 bilyon na yan, bilang konsiderasyon sa pagiging biyolohikal na ama mo kay Ate Luowei, ay presyong ibinaba ko na. Hindi pa nakikita ng ama ni Lin ang mga litratong ito. Pero hindi niya ito pinansin noon. Ngunit ngayon ay napilitan siyang kunin ang appraisal report sa mesa para tingnan. Pero habang binabasa niya ito, lalong sama-sama ang itsura niya. Sa huli, kinuha pa ng ama ni Lin ang appraisal report na iyon. At dinusat hanggang sa malukat. Naalala niya ang sinabi ni Lin Luoshuan at nagsimulang mga tuwiran. Imposibleng ganyan karami ang nawala sa iyo. 1 relo mo lang ang kinuha ng anak ko. At ang nasira lang ay yung jade bracelet. Sinong nagsabi? Mga gamit ko ito. Kung gaano karami ang sabihin kong nawala, iyon ang bilang. Tandaan mo, ang lahat ng gamit kong iyon ay may mga tala ng pagpasok sa airport. Ngayong hindi na mahanap, natural lang na isisi ko ito sa iligal na pumasok na si Mr. Lin. Siyempre, kung may ebidensya si Mr. Lin na hindi niya kinuha, aaminin kong minalas lang ako. Pero alam ng ama ni Lin, na walang pruweba si Lin Luoshuan, at totoo ang pagpasok niya nang walang pahintulot. Katotohanan din ang paghalungkat, pagsira, at pagnakaw sa mga gamit ko. Pero, 1 bilyon, kahit kaya niyang bayaran iyon, hindi niya ito gagastusin para kay Lin Luoshuan. Pagkatapos huminga ng malalim ng ilang beses, pilit na ngumiti nang nakikiusap ang ama ni Lin. Mr. Shen, baka pwedeng sabihin ninyo kung ano ang gusto ninyong mangyari para maayos ito. Ang usapang ito, kamo, si Lin Luowei ay anak mo. Nang marinig ang mga salitang iyon, kinabahan ang ama ni Lin. Oo, nabalitaan kong mukhang maganda ang relasyon ni Ginoong Shen sa kanya. Maganda nga, gusto ko si Ate Luowei. Agad na nakahinga ng maluwag si Ginoong Lin. Kinuskus niya ang kanyang mukha, at pagkatapos ay sinubukan ng makipaglapit. Kung ganoon, dahil pamilya na rin naman pala tayo, baka naman pwedeng alang-alang kay Luowei, Ginoong Shen. Palayain mo na si Luoshuan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi inaasahan ng lahat, na talagang tumango ako at pumayag. Maging si Ginoong Lin ay napanganga dahil hindi makapaniwala. Pero sa sumunod na segundo, kumatok ako sa lamesa, at nagsimulang magdagdag, alang-alang kay Ate Luowei. Basta't ang mga share na ipinamana sa kanya ng ina ni Ate Luowei ay ibibigay mo sa kanya. Babawasan natin sa kalahati ang halaga. Babawiin ko rin ang kaso. At palalayain ko ang paborito mong anak. Imposible, 10% iyan ng shares ng Lin Corporation. Hoy, tanda, sa tingin ko may isang bagay kang hindi naiintindihan. Hindi ako nakikipagnegosasyon sa iyo. Inuutusan kita, pumayag ka sa kasunduan ayon sa mga gusto ko. O hahayaan mong makulong yang si Lin Luoshuan. Siyempre, alam kong hindi sapat na alas si Lin Luoshuan.
Kaya paano kung idagdag natin ang Rongsheng at ikaw? At lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Lin. Ang mga salitang iyon ay parang isang mabigat na martilyong tumama sa ulo ng ama ni Lin. Umiling-iling siya at natagalan bago matauhan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Hindi mo siguro inisip na darating ang araw na ito noong pinilit mo si Ate Luowei na makipagtulungan, no? Sa ngayon, kalahati ng mga proyekto ng pamilya mo ay pinondohan ng Rongsheng. Naisip mo ba na kapag binawi ng Rongsheng ang kanilang puhunan, ang lahat ng pondong inilabas ng pamilya mo sa ngayon, ay mapupunta lang lahat sa wala? Sa tingin ko, naisip mo na rin yan. Hindi ka lang naniniwala na gagawin niyan ni Ate Luowei sa pamilya Lin. Dahil sa huli, ang pamilya Lin ay ang pinaghirapan ng kanyang ina. At saka, sa tingin mo, si Ate Luowei ay isa lang babaeng nagtatrabaho para sa Rongsheng. Hindi niya kayang katawanin ang Rongsheng. Gaano man siya kagaling, anong gulo naman ang magagawa niya? Tutal, ang mga proyektong ito ay totoong kumikita para sa Rongsheng. Kaya bakit naman ito hahabulin pa ng Rongsheng? Ang totoo, hindi ka naman ganap na nagkamali. Totoo ngang hindi gagalawin ni Ate Luowei ang pinaghirapan ng kanyang ina. Pero iba ako, anong pakialam ko sa pamilya Lin? Ang pinakamasama niyan ay bumagsak ang pamilya Lin mo. Sa hinaharap, susuportahan na lang ng Rongsheng ang isa pang pamilya Lin. Tutal, apelyido rin namang Lin si Lin Luowei. Hindi ko man lang tiningnan ang galit na tumayong si Ginoong Lin. Kalmado lang akong nagsalin muli ng tsaa. Sino ka ba talaga? Matagal ko nang sinabi sa iyo, di ba? Ako ang pinakamalaking nagpapautang sa pamilya Lin mo. Hindi ka ba natatakot na hilahin pababa ng Lin Corp ang Rongsheng mo? Nang marinig ko iyon, bigla akong natawa. Bakit ako matatakot? Para sa Rongsheng, ang pakikipaglaro sa pamilya Lin mo ay parang pagputol lang ng isang daliri. Sa tingin mo ba may pakialam ako? Ang totoo, hindi ko na kailangang sabihin pa. Naiintindihan din ni Ginoong Lin ang puntong ito. Dati, pinilit niya si Lin Luowei na makipagtulungan sa pamilya Lin. Ang pusta niya ay ang Rongsheng, na ang headquarters ay napakalayo, hanggat hindi malaki ang problema sa kooperasyon. Hindi ito mapapansin ng Rongsheng. Pero hinding-hindi niya inasahan na susulpot ako. At lalong hindi niya inasahan na ipagtatanggol ko si Lin Luowei. Nang maisip niya ito, halos mahulog na siya mula sa kanyang upuan. Makalipas ang ilang sandali, sumuporta si Ginoong Lin sa mesa at pilit na tumayo. Iniisip niya na kaya niyang isuko si Lin Luoshuan. Pero hinding-hindi niya kayang isuko ang pamilya Lin. Kaya masunurin siyang yumuko. Pagbalik ko, papapuntahin ko si Luowei para pirmahan ang kontrata ng share transfer. Sana lang, pagbigyan mo kami. Patawarin mo na si Luo Zuan at ang pamilyang Lin. Magkaiba ang dalawang bagay. Hindi pwedeng kulangin ng bayad pinsala sa akin. Halos masukan na ng dugo ang ama ni Lin. Pero pilit siyang umiti at tumango. Matapos niyang sumenyas ng palem, pinanood ko ang naninigas na pagtalikod ng ama ni Lin. Ang naninigas niyang paglakad palayo. Sa huli ay napangisi ako ng malamig. Kinuha ko ang cellphone ko. Hello, ate. Ayos na ang lahat. Sa kabilang linya, mahinahon si Shen Qingyu, na sumagot ng oo. Ibababa ko na sana ang tawag. Nang bigla akong may naalala. Tinanong ko siya ulit, may tinatago ka ba sa akin? Sobrang atensyon ang binibigay mo kay Ate Luowei. May tinatago ka ba sa akin? Matagal akong hindi nakatanggap ng sagot mula kay Shen Qingyu. Kaya tinawag ko siya ulit. Pero sa sumunod na sandali, nauutal na nagdahilan ng ate ko. Dahilan para mas makumpirma kung may namamagitan sa kanilang dalawa. Habang pinakikinggan ang dial tone matapos niyang magmadaling ibaba ang tawag. Napanguso ako. Tumayo ako para umalis na sa private room. Ngunit pagdating ko sa pinto, may nakita akong hindi inaasahang tao. Bago pa man ako makaiwas, diretso na siyang lumapit sa akin. Ano, ikaw nga, nandito ka pala sa Gangcheng. Kaya pala hindi ka mahanap-hanap ni Xiao Jiajia. Pamilyar na tinapak ni Luonan ang balikat ko. Una kong pinigilan ang kilos niya. At pagkatapos ay itinulak siya palayo. Huwag na, may gagawin pa ako, mauna na ako. Kahit na nag-away kayo ni Xiao Jiajia, magkaibigan pa rin naman tayo, di ba, model? Sa narinig ko, tinitigan ko siya ng makahulugan. Kaibigan. Kung ganun, noong binigay mo kay Xiao Jiajia ang address ko. Dahil din ba yun sa akin? Dahil magkaibigan tayo, huwag mong isipin na hindi ko nakita. Kanina pa siya pindot ng pindot dyan habang nagtatype. Kahit utak ko nasa talampakan, alam ko kung sino ang time text niya. Shenmo, nagkakamali ka. Ang iniisip ko lang, ay baka may hindi kayo pagkakaunawaan ni Xiao Jiajia. Gusto ko lang na magkalinawan kayo. At isa pa, Shenmo, hindi sa pinapangaralan kita, ha? Pero tayong mga nasa circle na to, sino ba sa atin ang malinis? Ang pag-iingat ni Xiao Jiajia sa sarili niya para sa'yo ng maraming taon ay sobra-sobra na, at sa huli, wala namang talagang nangyari sa kanila ni Luli. Kaya bakit kailangan mo pang maglaho? Alam mo ba kung gaano siya nag-alala sa'yo sa mga araw na ito? Sobrang payat na niya ngayon, hindi ko na kayang tingnan. Lalong naging kampante si Luonan habang nagsasalita. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ngumisi ako ng mapanlait. Atay ka ba ni Xiao Jiajia? Kung makapagtanggol ka sa kanya, ano, kapag naging baldado ka na ba? Luluhod pa siya sa kama mo para panasan ang puwet mo at dalhin ang arinola mo.
Bakit ang bastos mong magsalita? HMPH, akala mo ba maganda pakinggan yung sinasabi mo? At least ako, salita ng tao ang sinasabi ko. Yang bibig mo, sa tuwing bumubuka, para kang umuutot. Sa sobrang baho, nakakasuka. Tapos sasabihin mo sino ba sa circle natin ang malinis. Circle nyo yun, hindi akin. Kayo mismo ang marurumi. Tapos gusto nyo pang hilahin ng iba pababa kasama ninyo. Ang basura, sa basurahan lang nababagay. Kaya lumayo kayo sa akin. Huwag nyo akong dungisan. Pagkasabi ko noon, tumalikod ako at umalis. Samantala, sa likuran ko, nanlilisik ang mga mata ni Luonan sa sobrang galit sa akin. Tinuro niya ang likod ko habang papalayo ako. Isang tambak na mura ang gustong lumabas sa bibig niya. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Sa huli, huminga siya ng malalim. At nagpatuloy sa pag-reply kay Xiao Jiajia. Sa panig ni Luonan, sinadya niyang ilantad ang kinaroroonan ko. Samantala, sa kabilang banda, ang nakatanggap ng utos para tiyakin ang kaligtasan ko. Si Jiang Yuyao, natuwang-tuwa sa narinig. Kitang-kita ang excitement sa mukha niya. Kinuha niya ang audio clip mula sa CCTV sa hallway. At sinend niya ito sa group chat. Pagkatapos ay sunod-sunod siyang nagpadala ng mga thumbs up na sticker. Ako, si Jiang Yuyao, ay wala pang sinasaluduhan sa buong buhay ko. Pero sa talas ng dila ni Shenmo, bilib na bilib talaga ako. Pero wala pang isang minuto mula nang may padala niya ito. Agad na napansin ni Xiao Yan ang pangalang nabanggit sa recording. Nang makita ito, biglang nanigas ang mukha ni Jiang Yuyao. Kaya agad siyang nag-type, "I unsend mo agad." Kahit naguguluhan si Xiao Yan, agad pa rin niyang in-unsend ang message. Saktong binuksan naman ang group chat ni Go Chingon na natigilan nang makita ang nangyari. Nakita ko na, dahil dito, wala nang nagawa si Jiang Yuyao kundi hayaan na lang ang file. Sinubukan niyang pag-aanin ang sitwasyon. Sa puntong ito, napagtanto rin ni Xiao Yan na nagkamali siya. Kaya agad siyang bumawi, "Oo nga po, Ate Han." Sa ugali ni Shenmo, imposibleng magpapi yun. Pero patuloy lang sa pagdami ang mga mensahe sa group chat. Pero hindi na muling nagsalita si Go Chingon. Inutuban ng masama si Jiang Yuyao. Diretso niyang pinindot ang profile picture ni Go Chingon. At nag-private message. Pero kahit ang tagal niyang nag-type, hindi pa rin nag-reply si Go Chingon. Ang itim ang mukha ng babaeng nasa monitoring room. Gusto na niyang sampelan ang sarili niya. Ang kati-kati kasi ng kamay ko. Bakit ko naman kasi kailangang i-send ang audio clip tungkol kay Shenmo? Sa group chat, sa sandaling iyon, labis ang pagsisisi ni Jiang Yuyao. Samantala, sa opisina, binuksan ni Go Chingon ang file. Habang pinakikinggan ang pangalang paulit-ulit kong binabanggit, lubos siyang nanlumo. Xiao Jiajia, mahinang inulit ni Go Chingon ang pangalang ito. Patuloy na tumatapik ang mga daliri niya sa mesa. Pakiramdam niya ay pamilyar ang babaeng ito. Bukod pa riyan, ang pinaka-iniisip ni Go Chingon ay ang pagkatao nito. Iyon ay, ang dati kong nobya. Pero kahit na dati lang siyang karelasyon, labis pa rin niya itong ikinaiinis. Ngunit ang mas ikinaiinis ni Go Chingon ay, wala man lang siyang karapatang magselos sa ex na iyon. Pinindot niya ang profile picture ko. At matagal na tinitigan ang aming chatbox. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Tapos na ang lahat ng mahalagang gawain. Hindi pa rin ba niya ako naiisip? Bulong niya sa kanyang isipan. Ngunit sa sumunod na segundo, may lumabas na mensahe sa chatbox naming dalawa. Tinapak-tapik mo ang matalinong ulo ni Shenmo. Closeness, nadagdagan ng isa. 23. Tiningnan niya ang sunod-sunod na mensaheng ito. At natatarantang sinubukang bawiin ito. Ngunit, naipadala ko na ang mensahe ko. Ngayon, kahit wala namang gulo, tiyak na magkakagulo na. Mahinang napabuntong hininga si Go Chingon. Gusto ko lang sanang itanong kung tapos ka na. Wala na siyang ibang maisip na palusot. Kaya si Tita Lee na lang ang naisip niyang gamiting dahilan. Tiningnan ko ang mensahe, at sinadya ko siyang biruin. Napakadiretso niya. Naiisip ko na ang itsura ni Go Chingon habang sinasabi iyon. Ang seryoso niyang mukha, pagkatapos ay sumulyap ako sa orasan. At muling nag-type, "Ganun ba? Gaano mo naman ako kamis?" Nang makita ang linyang iyon, hindi agad nakasagot si Go Chingon. Seryosong-seryoso ang mukha niya. Nakakunot ang noo niya habang iniisip ang tanong na iyon. Hindi man lang niya napansin ang assistant niyang kanina pa kumakatok sa pinto. Nang matauhan siya, saka lang siya nagsalita para payagan itong pumasok. Itinulak ng assistant ang pinto para buksan. Kagagaling lang para i-report ang natitirang schedule sa araw na ito. Nang bigla siyang pinigilan ni Go Chingon. "Ngayon, kailangan kong magtanong sa iyo ng isang bagay." Umupo siya ng tuwid. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, hindi tulad ng dati. Kaya natakot ang assistant at inakala na may nangyaring napakalaking problema. Matapos ayusin ang kanyang mga salita, nagpatuloy sa pagsasalita si Go Chingon. "Halimbawa lang, sinasabi ko lang na halimbawa, okay. Halimbawa, sinabi mo sa taong gusto mo na gusto mo siyang makita. Tapos tinanong kanya kung gaano mo siya kagustang makita. Sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat isagot? Boss Go, si Mr. Shen po ang nagtanong sa inyo nito, no? Akala ko naman kung ano ng malaking problema. Ginawa mo pang napakaseryoso. Hindi ko akalain na ang boss Go pala natin ay magsasabing gusto niyang makita ang isang tao. Bilisan mo na, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano." Sige, Boss Go. Sa tingin ko po, si Mr. Shen ay. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan,
Sumuko na lang si Gu Chingun sa sitwasyon. Ituloy mo ang sinasabi mo. Umubo ng isang beses ang assistant, bago pinigilan ang ngiti na malapit nang lumabas sa kanyang bibig. At seryosong nag-analisa, base sa aking veteranong karanasan sa larangan ng pag-ibig. Sa tingin ko po, ang pagtatanong ni Mr. Shen yan sa inyo. Ay dahil alam niyang mahihiya kayong sumagot, sinasadya niya lang po kayong asarin. Nang marinig ito, ngumuso si Gu Chingun, at biglang nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Akala pa naman niya ay sinusubok nito ang kanyang nararamdaman. Kaya, base sa hula ko, malaki ang posibilidad na. Pero Boss Go, kung may duda po talaga kayo, mas mabuting itanong nyo na lang po ng direkta kay Mr. Shen. Ang pinakabawal sa pagitan ng magkasintahan ay ang hulaan ng hulaan. Kung may problema, mas mabuting sabihin na lang ng direkta. Nailabas na ang problema. Kung mapag-uusapan, pag-usapan. Kung hindi magkasundo, maghiwalay na lang. Sa ganoong paraan, wala nang pagsisisihan. Itong huling sinabi niya, sinabi lang iyon ng assistant ng pabiro. Pero sineryoso ito ni Gu Chingun. Napaisip siya ng malalim, hindi niya man lang namalayan kung kailan umalis ang assistant niya. Samantala, sa kabilang banda, noong una ay walang mensaheng dumating mula kay Gu Chingun. Medyo nagtaka pa nga ako. Pagka-uwi ko sa bahay, at binuksan ng cellphone ko, doon ko lang nakita ang mensaheng ipinadala ni Gu Chingun. Miss na miss kita, 4 na simpleng salita. Habang nagtatype ako, umakyat ako sa sofa, at umupo ng nakadikwatro. Ang tagal mag-isip ni CEO Gu. Tapos 4 na salita lang ang ibibigay sa akin. Lugi naman ako niyan. Nang makita ang huling mga salita, pumasok si Gu Chingun sa garahe. Nag-isip siya habang nagmamaneho. May iba pa kayang kahulugan ang sinabi ko. Ilang sandali pa ay nag-reply siya. Kung ganoon, babawi ako sa iyo. Nang makita ko ang mga salitang iyon, hindi ko inaasahang medyo kinilig ako. Pero hindi ko na siya ni-replyan. Pagkababa ko ng cellphone, pumasok ako sa banyo para maligo. Makalipas ang ilang minuto, kinuha ko ang cellphone ko. At bababa na sana para humanap ng makakain. Pero sa sandaling iyon, biglang tumawag si Gu Chingun. Nasa labas ako ng bahay mo. Nasa labas ako ng bahay mo. Hawak ang telepono, patakbo akong bumaba ng hagdan. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang taong nakatayo roon. Mukhang galing lang siya sa opisina. Medyo namumula ang kanyang mukha, hinihingal pa. Nang makita niyang diretsuhan ko siyang tinititigan. Hindi na mamalayan na humakbang si Gu Chingun. Bumili ako ng ilang authentic na pagkaing kalye mula sa Hong Kong. Ituring mo ng pambawi sa'yo. Tignan ko nga kung anong meron. Medyo malakas ang hangin sa labas. Kakatapos niya lang magsalita, umusag agad ako para padaanin siya. Disposable slippers lang ang meron dito sa bahay. Pagtiyagaan mo na muna, sabi ko, habang kinukuha ang disposable slippers mula sa itaas na cabinet. Nang makita niyang hindi ako nainis sa biglaan niyang pagdating, bigla niyang naramdaman na para siyang lumulutang sa gun. Matagal nang sikat sa Hong Kong yang tindahan ng egg waffle na yan. Matamis pero hindi nakakaumay, mabango, malutong, at malambot. Subukan mo, ito pa. Sakto, hindi pa rin ako kumakain. Salamat dito, ha. Nang makarating kami sa hapagkainan, at akmang kakain na sana, bigla ko siyang pinigilan. Sandali lang. Umiinom ka ba ng alak? Alak? Anong klaseng alak? Fruit wine. Pero, hindi sa alak napunta ang atensyon niya, kundi sa pangalan ng lugar. Ito ang unang beses na nabanggit ko. Kung taga saan ako, nagliwanag ang mga mata ni Gu Chingun. Naisip niya na binanggit ko ang bagay na yun. Dahil balak ko nang magbukas ng loob sa kanya. Habang iniisip ito, lalong nasasabik si Gu Chingun. Pero magaling siyang magtago ng nararamdaman. Maya-maya lang, umupo na ako sa mesa habang dala ang isang selyadong banga ng alak. Ito yung noong nagbakasyon ako sa probinsya. Natutunan kong gawin itong mulberry wine mula sa isang lola. Masarap to, swerte ka't matitikman mo. Pagkasabi ko noon, sanay kong tinanggal ang takip ng alak. Sa sumunod na sandali, sumalubong sa akin ang matapang na amoy ng alak. Nang salinan ko ang baso at iabot sa kanya, tila nag-alinlangan siya. Hindi, nag-aalala lang ako na baka malasing ka. Malakas uminom si Gu Chingun. Kaya hindi siya nag-aalala para sa sarili niya. Pero magaling siyang kumilatis ng tao. Pakiramdam niya ay siguradong mahina akong uminom. Buong tiwala ko siyang sinigurado. At ako na ang unang nagtaas ng baso. Ayos lang, hindi ako nalalasing. Wala nang nagawa si Gu Chingun. Kaya malambing na lang siyang nakipagtagay sa akin. Sinamahan niya akong kumain at uminom. Lumipas ang 1 oras. Naubos ko na rin ang 2 baso ng alak sa kamay ko. Nang makita niyang atat na akong lumapit sa banga ng alak. Shen mo, tama na yan. Malalasing ka na kapag uminom ka pa. Muli kong iginiit habang namumula ang mukha ko. Ano bang binubulong-bulong mo riyan? Paano naman ako malalasing? Habang umiinom ako, lalo pang lumilinaw ang isip ko. Pagkasabi ko nyon, sa kamay ni Gu Chingun na nakaharang sa akin. Sinimulan kong gumamit ng lakas. Bakit hindi ito natinag? Ang lakas na ng tulak ko. Uy, ang ganda pala ng kamay na to. Habang tinititigan ko ito, bigla kong inilabas ang aking hintuturo. At dahan-daang ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Gu Chingun. At sa gitna ng kanyang pagkagulat at pagkatulala, sinundan ko ng daliri ang kanyang mga buko.
Mahina siyang nagtanong, Shenmo, lasing ka na ba? Sinubukan niyang bawiin ang kamay niya nang hindi ko napapansin. Pero matalas ang mga mata ko. Agad kong inabot at hinawakan ito. At inis ko siyang tinitigan. Huwag kang gagalaw. Titingnan ko lang. Nang marinig niya iyon, huminga ng malalim si Gu Chingon. Pakiramdam niya ay kumikirot ang kanyang sentido. Sige na, hindi na kailangang magtanong pa. Lasing na talaga ang isang to. Hindi ba't sinabi mong malakas kang uminom? 3 baso lang naman. Sa isip-isip niya, bumantong hininga siya. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay. Pero nalaman niyang hindi niya ito mahayla. Malinaw na kahit lasing ako ay pinag-iingatan ko pa rin siya. Habang ako'y tumatawang ng asar, hinayla ko ang kamay ni Gu Chingon palapit sa aking pisngi. Pagkatapos ay yumuko ako at ikinuskos ang likod ng kanyang kamay. Gu Chingon. Nakita ni Gu Chingon ang itsura ko. Agad na bumigat ang kanyang paghinga. Hinayaan niya lang na hawakan ko ang kanyang kamay. Habang siya naman ay nakayuko at tahimik na umiinom ng alak. Hindi nagtagal, bigla na naman akong nagsalita para mag-utos. Palitan mo, masyadong mainit yung kanina, ayoko noon. Kaya masunuring iniabot ni Gu Chingon ang isa pa niyang kamay. Maingat ko itong hinawakan, matapos makumpirma na gusto ko rin ito. Gu Chingon, hindi ito mainit. Hay, nang masabi ko yun. Ang taong pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado, ay agad na namulan ng husto ang mga pisngi. Napabuga siya ng hangin. Nakita niyang nakayuko ako habang pinaglalaroan ang kanyang kamay. Bigla siyang nakaramdam ng swerte na wala sa kanya ang atensyon ko. Ngunit sa sumunod na sandali, ang tingin kong nakapako sa kanyang kamay, ay lumipat at tumitig sa kanya nang hindi kumukurap. Gu Chingon, ang pula-pula ng mukha mo. Siguradong lasing ka na. Nang marinig yun, agad na tinakpan ni Gu Chingon ang kanyang mukha gamit ang kabilang kamay. Shenmo, pwede bang tingnan mo muna kung sino ba talaga sa atin ang lasing? Biglang nagningning ang mga mata ko. Anong sabi mo? Tingnan nga, may ganito palang magandang pagkakataon. Tumayo ako sa gitna ng naguguluhang tingin ni Gu Chingon. At sa sumunod na segundo, nakatayo na ako sa harapan niya. Sa sandaling iyon, nanigas muna ang katawan ni Gu Chingon. At pinigil niya ang kanyang hininga. Pagkatapos, nang makita niyang wala sa sarili ang aking tingin, dahan-dahan siyang nag-relax, at maingat na sinamyo ang bango mula sa akin. Isang maliit na galaw ko lang pasulong. Tatama na ako sa dulo ng kanyang ilong. Sa isang saglit, parang gusto niyang lumapit, mabuti na lang at agad siyang natauhan. Pero ako naman ay lalong naging mapangahas. Nagsimulang gumapang ang kamay ko sa kanya, hanggang sa nahawakan ko ang kanyang earlobe. Sa mismong sandali na hinawakan ko iyon, muntik nang mawala ng kontrol si Gu Chingon. Nagtiimbagang siya, at iniwas ang mukha para makaiwas sa hininga ko. Pabulong niya akong sinuyo, Shenmo. Tigilan mo na yan. Ano, hindi kita marinig. Narinig mo ba ako o hindi? Hindi. Pinandilatan ko siya, nagkukunwaring galit. Noong akala ni Gu Chingon ay magagalit na ako, napansin niyang ang tingin ko ay nagsimulang gumapang mula sa kanyang ilong, pababa sa kanyang mga labi, at nagpatuloy pa sa pagbaba. Sa wakas, doon na tumuon ang tingin ko. Halos mapatalon sa gulat si Gu Chingon dahil sa tingin ko. Sa sobrang bilis, agad siyang tumayo. Shenmo, huwag kang gagawa ng kalokohan. Nagkunwari akong naguguluhan, at napakamot sa ulo. Anong kinatatakot mo? Hindi ako natatakot, hindi naman kita pagsasamantalahan. At saka, di ba ikaw ang nagsabi sa aking tumingin kanina? Kailan ko sinabi yon? Hindi pa man ako natatapos magsalita. Biglang napagtanto ni Gu Chingon na nabanggit ko nga ang salitang iyon. Nagkamali ka ng dinig, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero pagkasabi ko nyon, bigla akong nagmukhang kaawa-awa. Hindi matiis ni Gu Chingon na makita akong ganito. Nang makita niyang halos hindi na ako makatayo ng tuwid, halos lumundag ang puso niya sa kaba. Makalipas ang ilang sandali, sumuko na siya at lumapit sa akin. Sige na, hipuin mo na. Pero may mga parte na hindi mo pwedeng hipuin. Kasalanan ko ito, ang subukang makipagrason sa isang taong lasing. Nang makita kong pumayag na siya, tinapak ko ng may kasiyahan ang balikat ni Gu Chingon. Gu Chingon, gusto ko nang matulog. Nang marinig niya iyon, natigilan si Gu Chingon sa kanyang kinatatayuan. Matulog? Paano mo gustong matulog? Maghilamos, magsipilyo, tapos hihiga sa kama, ipipikit ang mga mata, at matutulog. Ilang sandali pa, sumunod sa likuran ko si Gu Chingon. Sinamahan niya akong umakyat, dumiretso ako sa kabilang kwarto. Pagpasok niya, nakita niya akong may hawak na bagong toothbrush habang nakangiti sa kanya. Pagkasabi niyon, kinuha ko rin ang tuwalya at iba pang gamit sa banyo. At iniabot sa kanya, tapos ay umalis na ako ng kontento. Habang yakap-yakap ni Gu Chingon ang mga gamit na hindi pa nabubuksan. Hindi niya mailarawan ang kanyang nararamdaman. Nang maisip ito, biglang naramdaman ni Gu Chingon na baka habang buhay na siyang hawak ko sa palad. Mula sa labas, narinig na naman ang tawag ko. Dali-dali siyang lumabas. Nakita niya akong nagsisipilyo na pala. Ginalaw ko ng bahagya ang ulo ko. Binati siya ng good night. Shenmo, good night. Makalipas ang ilang minuto, nakatayo si Gu Chingon sa tabi ng kama. Habang tinitingnan niya akong mahimbing ng natutulog at balot na balot sa kumot. Itinaas niya ang kanyang kamay para patayin ang ilaw sa aking kwarto at umalis. Pero hindi umuwi si Gu Chingon sa sarili niyang bahay. Sa halip, sa guest room sa tabi ng kwarto ko siya natulog.
Hindi isinara ni Gu Chingun ang pinto ng pareho naming kwarto. Dahil may panganib na baka masuka ako at mabulunan sa gabi. Nag-aalala siya sa akin. Mabuti na lang at hanggang kinabukasan ay naging mahimbing ang tulog ko. Ang lugaw at sabaw na pampatanggal ng hangover na ipinadeliver niya, ay iniwan niya lahat sa mesa. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng mensahe para sa akin bago pumasok sa kumpanya. Tanghali na nang magising ako dahil sa pagkauhaw. Inaantok pa akong bumaba ng hagdan. Pagkakuha ko ng tubig mula sa kusina, doon ko lang napansin ang 2 thermal container sa mesa. Napakunot noo ako sa pagtataka. Iniisip ko kung ano ang mga bagay na ito. Nang makalapit ako, pinagmasdan ko muna ito, matapos kong masigurado na hindi ito bomba. Saka ko lang binuksan ang takip nito. Natuklasan kong isa pala itong napakabangong lugaw. Bigla akong napatingin sa paligid. Naalala ko, kasama ko nga palang kumain si Gu Chingun kagabi. At habang pilit kong inaalala ang lahat, ang mga pangyayari kagabi, ay unti-unting nagsilitawan sa aking isipan. Nang mapagtanto ko, kung paano ko pinagsamantalahan si Gu Chingun kahapon. Para akong natuod sa aking kinatatayuan. Ako ba yon? Yung taong nananamantala na parang siya pa ang may karapatan. Ako ba talaga yon? Diretso akong bumagsak sa sofa. Hinayaan kong tumalbog-talbog ang sarili kong katawan sa sofa. Pakiramdam ko, katapusan ko na. Itong pagkahumaling ko kay Gu Chingun ay umabot na sa punto na kahit ang subconscious ko ay kumikilos na para sa akin. Paano ko haharapin si Gu Chingun pagkatapos nito? Magpanggap na lang kaya akong walang natatandaan? Maniniwala kaya si Gu Chingun? Habang ako'y nag-aalangan, biglang tumunog ang doorbell. Nanghihinang bumangon ako mula sa sofa. Lumutang ako papunta sa pinto para buksan ito. Makalipas ang ilang segundo, nang makita kong si Gu Chingun ang nakatayo sa labas. Hindi na nagproseso ang utak ko. Agad kong isinara muli ang pinto. Nang matauhan ako sa ginawa ko, namutla ang mukha ko. Ang ginawa kong iyon, ay malinaw na nagpapakitang naaalala ko ang nangyari kahapon. Kahit sa likod ng nakasarang pinto, rinig na rinig ko ang tawa ng tao sa labas. Huminga ako ng malalim. Sumuko na lang ako at muling binuksan ang pinto. Alam kong sobra ang ginawa ko kagabi. Pag-alitan mo na ako, yumuko ako para humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay pumikit ako at hinintay ang kanyang galit. Ngunit hindi dumating ang sampal na inaasahan ko. Sa halip, isang mainit na kamay ang marahang humaplos sa ulo ko. Nakita niya akong nagtatakang damilat, kaya nakangiting nagtanong si Gu Chingun. Alin doon ang sobra? At saka, paano mo nalamang hindi ko ginasto yun? Bago pa ako matauhan, lumapit pa lalo ang mukha ni Gu Chingun sa akin. Shenmo, alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin? Noong sobrang lapit mo sa akin kagabi, hindi ko alam kung bakit. Pero pagkatapos itanong ni Gu Chingun iyon, ang mga mata ko ay kusa na lang napatingin sa kanyang mga labi. Kung ano ang gustong gawin ni Gu Chingun, hindi ko alam. Pero alam ko kung ano ang gusto kong gawin. Para bang naramdaman niya ang iniisip ko. Ibinaba niya ang kanyang mga sakong, at muling tumapak ang kanyang mga paa sa sahig. Habang nilalampasan niya ako, nag-iwan siya ng mga salita. Ang iniisip ko, ay katulad ng sa iyo. Napuno ng pagtataka ang mukha ko sa narinig ko. Agad ko siyang hinabol. Ano kaya ang iniisip ko? Mali, paano niya nalaman kung ano ang iniisip ko? Sayang at hindi sinagot ni Gu Chingun ang tanong ko. Napunta ang tingin niya sa pantanggal hangover sa mesa na hindi pa nagagalaw. Tsaa at lugaw, kagigising mo lang. Gusto ko sanang magtanong pa. Pero kung iisipin, magmumukha lang akong masyadong may pakialam. Kaya pinigilan ko na lang ang sarili ko. At saka malamig ko siyang sinagot ng MMM. Nang makita kong si Gu Chingun ay dumiretso na sa kusina. Kumuha ng mga kubyertos, at isinalin ang lugaw at hangover soup sa magkahiwalay na mangkok. Doon ko lang napagtanto, na masyadong sanay na ang taong ito sa paggawa ng mga bagay na ito. Bigla, naalala ko ang malinis na mesa nang magising ako. Agad akong nakonsensya, ikaw ang naglinis ng dining area kagabi, no? Oo, sinabay ko na. Halika, kumain ka na. Halika, kumain ka na. Dali, lahat ng ginagawa at iniisip ng babaeng ito ay masyadong detalyado. Hindi niya ako nililigawan, para niya akong pinalalaking anak. Nang makita kong hinailan na ni Gu Chingun ang upuan, lumapit ako at umupo. Humigop ako ng malapot at pinong yam porridge. Narinig ako nang kukuha pa lang ng cellphone niya, kaya napatingin siya sa akin. Hindi na ako iinom, kumain na ako sa kantin ng kumpanya. Kung ganoon, dahil kumain ka na pala, bakit ka pa pumunta rito? Pero nasa kalagitnaan pa lang ako ng pagsasalita nang matauhan ako. Agad akong nanahimik, pero hindi pinalampas ni Gu Chingun ang ganito kagandang pagkakataon. Pumunta ako para tingnan kung gising na ba ang ating young Master Shen. Wala lang talaga akong importanteng ginagawa nitong mga nakaraang araw. Kaya medyo naging tamad lang ako. Hindi naman sa araw-araw akong natutulog hanggang tanghali. Nang makita ang reaksyon ko, hindi napigilan ni Gu Chingun na mahinang tumawa. Para sa kanya, kahit na wala akong ginagawa, basta't nakikita niya ako, hindi niya mapigil ang gama ng kanyang pakiramdam. Dahil masyadong malakas ang tawa ni Gu Chingun, sinaman ko siya ng tingin dala ng pagkainis. Pagkatapos, binilisan kong ubusin ang lahat ng ito. Ngunit katatapos ko palang kumain, nakita kong tatayo na naman si Gu Chingun para magligpit. Hindi naman ako inutil. Ako na ang gagawa. Anong klaseng usapan naman iyan kung bisita pa ang gagawa ng gawaing bahay? Habang sinasabi iyon, dinala ko ang insulated container at mga mangkok sa kusina.
Tapos, itinupi ko ang aking manggas at nagsimula ng maghugas. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Go Chingon na hindi ko alam kung kailan pa sumunod. Nakatayo lang siya sa may pintuan ng kusina at nakatitig sa akin. Bigla akong medyo nailang. Hindi ka ba naniniwala na marunong akong gumawa ng gawaing bahay? Hindi naman. Kung ganoon, bakit ka nakatitig sa akin? Baka kasi mainip ka. Ah, ganoon ba? Kailan pa nagbago ng propesyon ng ating CEO Go at naging isang personal companion? Malaki ba ang kita dyan? Hindi naman nainis si Go Chingon. Umakto pa siyang tila malalim ang iniisip. Hinintay niya muna akong mailagay ang mga mangkok sa dish sterilizer. At saka lumingon para kunin ang insulated container bago siya sumagot. Hindi rin naman ganoon kalaki ang kita. Pagkasabi niyon, iniabot niya sa akin ang paper towel. Ang mahalaga ay mapasaya ang kliyente, di ba? Hindi ba, Ginoong Shen? Habang pinupunasan ko ang aking mga kamay na basa. Nagpanggap akong suplado. Sa tingin ko, karaniwan lang. Karaniwan? Bakit karaniwan lang? Ginoong Shen, bakit hindi mo sabihin kung anong bahagi ang karaniwan? Ang taong nasa harap ko ay may napakagandang hubog ng katawan. Ang mga mata ko ay biglang nagliwanag at nang matauhan ako. Agad akong nagpanggap na kalmado at sumagot. Masyado ka kasing formal. Ang isang kampanyan, dapat ay medyo mas, alam mo na. Anong alam mo na? Bakit parang hindi ko maintindihan?